Tito Boy, di ko na kaya. Binabash ako ng tao lahat. Pag binuksan mo, puro negative. Ang sagot sa akin, very good. Ayun sa Sofera, ako lang ba? Ikaw nga nanood, nag-comment kayo. Ang tawag sa ganun. Nagsalita ba si DJ ever? Nagsalita ba si Catherine ever? Bakit ikaw yung parang hanas ng hanas? Napikon ako. Sila, pwede nila tayong tarantaduhin, gagugaguhin, tapak-tapakan, bastos-bastosin without them knowing us. Tapos pag tayo sumagot, hindi ka mananalo. O ganun din naman eh. O di mag-aasaran kung wala kang ginagawa, sagot ka. So ano nangyari dun sa issue mo with Dustin Yu? Hindi pa gawa yung ilong niya. Sinabi naman niya sa interview with Oh my Papa gosh, Oji. sinabi naman niya. Hindi pa siya artista direct, wala pa siyang project. Magkaibigan kami. Sorry. Jameson Blake. Okay. Diba naliling siya kay Barbie Fortesa? Kung ano yung naririnig niyo sa TV Patrol with CLK saying goodbye to the kapamilya. Si CLK pala yun. Right. Naririnig ko. Oh. Nasa kabilang studio, tapos naka-simulcast. So after niya, nagko-close ako sa MOR, nagko-close si Kabayan, si Ted. Yes. Nagko-close lahat kami, sabay-sabay. Yung sweldo ko po, hindi ko po tatanggapin yung offer niyo. Bigay niyo po sa iba kong co-DJ. Kung kaya po ba yung sweldo ko nung time na yun, makasweldo ng 2, magpa-retain po kayo ng 2. Ako po, magbababay na lang po muna. I see myself as a young politician. Totoo ba? Parang. Gusto mo pumasok sa politika? Think, talk, tea. Hello everyone! Thank you so much for watching. And although it might seem like mahaba ang aming show, we encourage you to use our episode as your background audio while you are doing other things. Habang kayo ay nagdadrive, nagko-commute, naglilinis ng bahay, naglalaba, nagluluto, naghuhugas ng pinggan, habang kayo ay naliligo, bago matulog, while you are doing your schoolwork, while you are working. And feel free to binge watch our previous episodes as well and get ready to be inspired, informed, and entertained. And thank you so much for watching once again. Mabuhay! Hello everyone! Welcome na naman sa pinakabagong episode ng Think, Talk, Tea. Of course, I am your host, your Madam and Direct Ring Kim. Ngayong araw, siguro itong tao na to ay isa sa pinakamaraming maiisplok about me. Kasi kilala ko siya since 19 years old siya. Mamaya malalaman nyo ang history namin. Magugulat kayo na hala, bata pala to ng isang Kring Kim. Let's all welcome sa Think Talk Tea Studio, DJ, TV and events host, actor, and entrepreneur, ang beshi ng bayan at Diyosa ng kalsada, Chai Ho! Yes! Hala, kinabahan ako. Walang etos. Bakit? Nung ini-introduce mo na ako, oo, kasi parang flashback sa akin yung 19 years old. You are. Oo, tapos yung bata ni Kring Elenzano, na Kring Kim nga po ngayon, at Madam ng Bayan. At totoo yung sinabi po niya, yes, oo. Marami akong alam about you. Kung yung ibang mga host dito, yung ibang mga guests mo, nagtitrending dahil sa mga ini-explok nila, ikaw ang magtitrending ngayon. Charing. I miss you, Direk. Totoo, ninervyos ako. Bakit ka ninervyos? Para kang gago. Oo nga, ganun nga. Hindi, ang nung feeling, share ko na agad. Okay, share mo na. Pabilisan na bago ka magbigay. Bago magbigay ng mga tanong. Kasi po, malaking bagay of my career ang taong kaharap ko ngayon because I remember, hindi ko to ata nakwento sa iba, though nasi-share ko siya sa mga younger generation ngayon na mga nagiging anak-anakan ko. Parang lagi kong sinasabi sa kanila, di ba sa panahon na parang ang buhay ay parang karera, sino bang nagsabi na Bini. Charing, hindi ganun. Di ba, ang buhay ay parang karera naman talaga and life is full of competition. Natatandaan ko, kung ngayon, feeling nung kabataan, malala na yung competition pagdating sa pag-abot ng pangarap at ng career. I remember, ganun din naman nung generation ko. That's parang 2 decades na ang nakakalipas. Kung 19 years old ako nun. Ikaw, charing, pinakiw ako. Bakit naman ako pinapakot direct? Guess mo naman ako. Sorry. Dapat din nire-respeto yung mga guests. Ayoko na. Charing. Diba? Kinakabahan ka rin. So, mga simulations mo. Nakakakaba, diba? Kasi yung bibig ko matabil. Sinabi mo pa naman ako na itong programa mo ay no edit. Yes. So, true. paano to? True. Oh ready ka na bang mabash? Hindi ko sure.
Ready ka na ba? Ako nga ready na eh. Charing, hindi, joke lang. Hindi, we will talk about yung inspiration and honesty sa kung paano tayo talaga. Going back, parang 2 decades ago. Dito, girl. 2 decades, 19 ako noon, direct. 39 ka na ba? Oh. Please, math. Oh. Mascom tayo, that's why. That's why. That's only 16 years ago. 16 years ago. Almost. Okay, okay. Almost 2 decades. Okay. Ito naman, parang supervisor pa rin kita ngayon. Hindi, ayan, malalaman nyo kung bakit ganon. Okay, 16 years ago. Okay. Nung panahon na yon, grabe yung Saglit lang sabihin ko lang, Sir Jimmy, wala kaming timer Hindi, nung panahon na yon, sobrang yung mga classmates ko, as a comm student from Lyceum of the Philippines University. Yes. Shout out. Hello sa mga fellow Lyceans ko dyan. Veritas et Fortitudo, El Patri. Diba? Alam ko yung mission vision namin. Okay, parang gagamol-gamol. Hindi, yun na nga. Looking back, parang natandaan ko, bata pa lang ko, pangarap ko talaga na mag-OJT or magtrabaho sa malaking network. It's ABS, GMA, and TV5. In no particular order, diba? Ganon. Basta dream ko malaki. Tapos dahil nga bata pa lang, sobra na akong madiskarte. Nagko-call center ako, tour guide ako, kung ano-anong racket na yung ginagawa ko. Hindi ko naasikaso agad-agad kasi ganun pala. Pag mag-i-intern ka, dapat ahead of time nakapag-enroll ka ng internship mo sa school, kukuha ka ng mga memorandum of agreement. Kumbaga sila, pumapasok na, may mga lanyard na sila ng ABS-CBN, Tapos OJT na sila. Tapos parang ako, dahil busy si Bading, nagko-call center ako, parang hindi carry ng schedule. Paano yan? Tapos nagganon sa nag-pop sa bubbles ko. Wow, may ganon. Charing, nagganon sa utak ko na parang, ay teka, kung lahat kayo nandiyan sa ABS, GMA at TV5, parang feeling ko, hindi na ako matututukan. Nag-judge ng mga supervisor. Charing, hindi, yun talaga yung feeling ko. Tsaka uso pa ng panahon na yun na pag OJT ka, pag titimplahin ka ng kape. Di ba? Nung araw, di ba? Yun naman, taga-Xerox ka dyan. Taga-photocopy ka dyan. O, Xerox pa nga, di ba? Taga-photocopy ka dyan, ganyan. Utusan ka bumili ng kape ng boss mo, ganon. So, ang ending nun, sabi ko, ay ganito, hahanap ako ng company na may kinalaman sa trabahong ginagawa ko. Nilibot ko yung buong Makati, mga agency, hanggang umabot kami ng Ortigas. Hindi ganun kadali makahanap ng internship nung time na yun. Actually, hanggang ngayon naman, di ba? Di ba, uso talaga noon pa yung backer system. Yung pag may kilala ka, ay mas mabilis. Pero pag wala, talagang dugot pawis, babaktulin ka sa buong Makati para lang makahanap ka, kakapasa ng resume mo. Kasi noong una, dati talagang CV. Hindi, parang pag online. Email, pag online, parang kami pa mag-print, ipasa mo, ganon. Tsaka hindi priority yung mga nagpapasa online. Wala, ang dati, di ba, tingin ka nga sa mga nagpasa, titingin ka talaga, pinagbabasihan ng picture, di ba, yung kulay ng font, yung pagiging creative mo, gano'n. Tapos, nung nakita ko yung company kung saan tayo dati, kung saan ka dati, boss ka na noon, nung panahon na yun, tapos supervisor kita, ganyan, ano ka na noon, hindi pa uso ang content creator, pag-produce, online TV, Reyna ka na doon, Direct Ring. Oo. Totoo yan, walang etchos po. Kung wala na kasi yung yung page natin, nabura na yun eh. Pero kung babalikan, lahat nung nangyayari po ngayon na may kinalaman sa digital world, ikaw na yun dati. Ikaw ang nagturo sa akin nun at baon-baon ko yun. Nagpunta ako doon, nakita ko yung kumpanya. Tapos ang liit lang. Sa isang floor, ang liit lang ng opisina, Pero alam mo yung nakikita mo sa mga teleserye, sa mga pelikula, na parang ganun yung konsepto ng studio, di ba? Yung may black lang na ganyan, may kulay na ganito, may mga picture, may office, may mga camera, may editing bay, may mga ganun. Ay, parang ito yung bet ko, ganyan. Nagpasa ako doon. Tapos sumaktong na ngailangan ka ng intern. Parang pagkapasok ko, kinabukasan, tinawagan ako. Tapos under mo ko as your OJT. Ako nag-interview sa'yo, di ba? Oo. Ang mga kasabayan ko noon, Direk, UP, Lasal, Ateneo. Siyempre parang no time na yun, parang ano ba naman yung Lyceum dun sa mga nabanggit na mga universidad, di ba? Yung mga big school talaga. Tapos nung nakita ko pa na Kring Elenzano, familiar ka na sa akin kasi nga, hindi pa uso ang digital world na mayagpag ka na sa online TV ng flipish.com before. Ayan, pinangalanan ko na. Baka naman. Naningilpe. Naningilpe, no? Baka naman dyan. Wala na pala. Kasi sarado na pala. Charing. Basta yun na, the first online TV. Tapos, ang lakas ng dating mo sa akin kasi ang loud ng personality mo, Direk. Sobrang lala ng personality mo. Isa ka rin sa nagpauso nung yung magandang babae yung mukha mo, tapos magpapakat ka ng hair ng boy cut, di ba yung ganun ka, tapos magpapakulay ka kay Miguel ng hair shop, di ba? Magpapaganon ka, iba-ibang kulay, parang weekly trip mong ganun. Kasi hindi pa sikat ang K-pop
industry sa Pilipinas, na mayagpag ka na rin doon, ang dami mo nang ganap. Yung pala, nung sinerch kita, cum laude ka pala sa school nyo, diba? Sa USTE. So, Diyos sa Diyos ka. Tapos kilala niya yung mga veteranong mga direktor, mga ganyan-ganyan. Yan. At ngayon naman, Kring, ako yung nagtanong, kaya lagi kang part of every interview na ginagawa ko. Hindi kita nakakalimutan kasi tinulungan mo akong mag-grow as a person and dun sa career na meron ako. Kung ano yung nangyayari ngayon sa industriya natin, which we are now into digital world, ginawa mo na yun sa akin dati. Kaya ang lakas ng loob ko at hindi ako takot humarap. Hindi man ako in front of camera or sa radyo, sa microphone. I have the best training from your pangangalaga looking back sa 16 years. Happy birthday! Binigyan ng cake. Di ba ganun pag-birthday? Hindi, pero totoo po yun. Walang etchos. Yun po talaga. Yes. Oh my God. So, na-meet ko to si Jai. Grabe. Mukhang mag-iyakan. First time mo iyak. First time ko iyak if ever dito, ha? Pero parang nung time kasi na-meet kita, can you remember, 19 ka lang? Tapos, kinuha ko ba yung mga UP Ateneo? Ikaw yung pinili ko? Wala. Ako lang. Yung kinuha mo nun. Parang, if I'm not mistaken, natatandaan ko na parang... Doon yung sa may tabi ni Miss LV di ba? Doon sa parang pag-ganon, paikot. Oo. Mismo tabi ng pinto kasi maliit nga lang yung opisina doon. Di ba kita in-interview sa tabi ng pinto? Hindi, direct. Pinatawag mo ako doon sa table mo. Oo. Hindi pa usumak noon, nakamaka na ata. Yes. Shala ka kasi. Oo. Shala, pamumuhay, ganun. Hindi, ang naaalala ko noon, direct. Tinanong kita, direct, bakit ako? UP, UST, mga Lasal, Ateneo, ganyan. Sabi, kasi parang ikaw yung may personality doon sa mga kabatch mo na nagpasa. Anin ko naman yung mga magagaling mag-English. Kung tatamad-tamad naman sila at hindi naman nila, dito sa industriya na to, dapat ganito ka, dapat ganyan ka. Kaya tayo nagkasundo agad-agad. Kasi, di ba, bukod sa parang bida ka pa, hindi pa usong salitang bida ka pamilya ng ABS-CBN. Bida-bida na ako nun sa'yo talaga. Sobrang ikaw din naman, bida-bida ka din, di ba? Kasi pangarap naman talaga nating mag-artista. Doon tayo nagkasundo. Yes. Mag-on ka. Mag-on ka. Hindi yung mag-artista na artista na inay. Hindi ganon. Gusto natin ganito. Diba? Gusto natin yung host. Ganon. Yung parang Tony Gonzaga. Diba? Yung mga ganyan. Pero ganun na ba ako nung na-meet kita? Oh, yan. Nasa Flippers na ako. Nag-ano na. Direct ano ka na nun? Direct. Ako kasi direct. Direct. Kasi sikat na yung direct na show that time. I'm sure ngayon nakakabasa ka na pag nakikita ka nila, mga pinalaki ni Direk na mainitin ang ulo, na ganito. Di ba may ganon? Alam mo, hanggang ngayon pinapapanood ko pa yun, alam nung mga anak-anakan kong lower batches ngayon, yung pinagmula natin, Direk. Kasi kahit pa paano may ibang mga clips sa laptop ko dati. Pero nawala na, Direk eh. Oo, kasi nga binura. Kaya Direk talagang tawag sa akin ni Jai. Ever since, Direk. Ever since. Oo. Hindi ka pa director ng mainstream movie na Ma'am Chief, diba? Ako ang unang tumawag sa'yo ng Direk talaga. To be fair naman talaga. Tapos, so intern kita, pero nung naghahanap na ako ng production, ikaw din yung pinatawag ko pag graduate mo. Actually, patapos pa lang yung internship ko, ang nangyari, si Chai. Chai. Di ba tatandaan ko? Yes. Si Chai nag-resign. Tapos, hindi, di ba, ang liit nga lang natin, ilan lang kayong head, yung owner na content producer din siya, or creator, ikaw yung kanang kamay na parang ikaw na nga yung may-ari ng kumpanya, di ba? Tapos si Miss Krina, tapos si Kuya Jeff Olaibar Sumalangit Nawa. Yes. Tapos parang, yun lang. Tapos si Chai, 5 kayo na nasa head na may PM, may ganyan. Nung pag-alis ni Chai, nag-resign siya, pinatawag mo kagad ako na, hindi nga ako nagbakasyon eh. Kasi pagkatapos nung internship ko, nag-sign na ako agad as production manager. So parang feeling ko, shala. O ngayon, yung mga nasa ABS, GMA, TV5. Naghahanap ka ng trabaho. Dahil tapos syempre, parang wala namang makakapasok sa kumpanya ng PM ka agad, ante. Diba? Ako dahil, intern 2, production manager. Ang ganda lang sa pangalan, pero yung pagod mo, lebe. Parang doon ako tumanda. Parang, diba? Ang ganda lang sa pangalan, pero ikaw lahat. Pero, to be fair, nung time na yun, kahit bata ka pa and everything, ang dami mong, kasi I guess a lot of people don't know na production ka. Siyempre kilala ka nila, like, Jai nag-host, DJ. Hindi nila alam na talagang, kumbaga, na pinalaki ka talaga sa natutulog sa editing room. Tulad... Hindi lang sa editing room. Saan ba? Doon sa buong office. Okay na nga. Pero tayo yan di ba? Yes. Kung natutulog tayo doon. Doon talaga kami natutulog, guys. Bawal kasi. Anong bawal? Gago, hindi ba bawal matulog?
Syempre naman, sino ba nagpigil matulog? Malamang bawal dun matulog sa opisina. Kasi yung may-ari magagalit. Ngayon, close natin yung HR. Nakikiusap lang tayo kay Miss LB. Hindi ka naman natulog dun ever. Natulog ako dun. Yes. Mayaman nga kayo. Paano ka matutulog sa kutsyon? Hindi, natutulog ako dun. Kaya lang kasi nung pumasok ka nung time na yun. Ayaw mo nang katabi kasi may mga laway-laway na. Tsari, hindi gano'n. Yung siguro mga 3 years before, talaga akong tao doon. Or OG sleep, ano ka doon? Ako yung OG sleeper. Ako OG tenant ako. OG tenant ka. Di ba ang eksena, kung OG tenant ka, grabe po yung journey nun. Masasabi mo talaga na you will not be the person who you are today if not because of the experiences na binigay ng Panginoon sa'yo na kung dati, hindi matibay at matapang yung loob mo. Ngayon, wala. Nga ka ngayon. Kumbaga, hindi mo napagdaanan. Simpleng puna lang sa'yo ngayon, baka mag-resign ka na eh. Samantalang dati, hindi po kami finorce na matulog doon. But because we love what we're doing sa trabaho namin, ayaw naming malit, lalo na kung malalayo ka, ayaw naming may aberya na kasi umuwi ka pa kasi ganito. Gusto namin kahit madaling araw na, hindi to forced ng kumpanya ha. Ikaw mismo sa sarili mo dahil yung dedication mo sa trabaho mo, gagawin mo doon matulog para kahit nandun ka na ayos mo lahat sa box yung kailangan for the shoot the next day, kailangan yung mga pagkain nila naka-ready, pagdating nila okay na kaagad, hindi yung doon ka palang bibili. Ganun ka yung sistema. Sobrang ganda nung naging training talaga. Kaya hindi ko aalisin sa memory ko na hindi ako intern sa big networks at doon ako naging OJT. Kasi di ba, ang liit lang naman ang sweldo ko talaga nung nag-start nung panahon. Pero doon siguro malaki na yun kung tutuusin. Ngayon, parang isang pabango na lang yung mabibili mo. Di ba, totoo naman sa sweldo talaga. So parang ang eksena. Pero hindi ka takot. Hindi ka takot na gawin yung mga bagay na yun. Doon ako natutulog. I'm sure na-experience mo yung sink. Yung sink. Oy, ilang beses ko na nakwento talaga? yan. Yung doon ka na, wala kasing shower. Yung totoong opisina siya eh. Totoong siyang opisina eh. Tapos, yung blue. Na maliit. Blue na maliit na parang, planggana. na planggana. Tapos, yun yung parang pinaka-pag-iipunan, pangligo mo. Tapos dapat bago mag-alas 9, paparating na yung may-ari. Kailangan tuyo. Kailangan super punas. Kasi nga parang, may naligo dito. Diba may ganun-ganun? Alam naman niya natutulog tayo doon. May idea naman siya. Pero syempre, as much as... Hindi lang encourage. Yes, hindi lang sinasabi na, ganda nyo, ako nagbayad, kayo natulog. Diba yung gano'n? Tsaka kasi parang naman, behave naman yung mga tao doon. Walang meron, malikot na nakawang ka din eh. Marami. Diba? Maraming beses ka na, pero hindi ako malikot ang kamay, direct. Takot naman, ako sa ganun, diba? Oo, yes, ayan. So yun, ganun yung level of friendship and closeness na hindi mo pinaramdam sa akin ever since na boss kita. Kasi you even parang introduce me to your family in Fairview. Dinala mo ako kay mama mo. Buhay pa at that time si Papa, diba? Parang ganun. Yung napakilala mo ako doon. Hindi ko matandaan kung peanut butter ba yung ginagawa ng mama mo. O, kare-kare. Ayun, kare-kare na talagang pagdating namin doon, naka-ready na. Tapos, ang bata pa ng itsura ng mom niya talaga, na short hair din siya, diba ganyan. So, na-introduce mo ako dun sa family mo talaga. Kaya even yung partner mo ngayon, asawa mo ngayon, mula nagliligawan ka, kinakabang ka. Mula nung nagliligawan kayo, nasaksiyan ko kasi ginamit mo pa akong dahilan sa nanay mo dati, diba? Na kunyari, may shoot tayo, may ganyan pa nakipag-date ka, tapos may bulaklak kapag, kilig na kilig ka. Ay! Kilig na kilig ka noon kasi nga K-pop fan ka. Tapos, oh my God, hindi ko na-imagine. Hoy, tarantado na! Yeah, meron. Hindi ko ma-imagine na parang magiging joke Koreano kasi di ba ganyan. Paano kayo nag-meet? Diba? Sa akin mo na-share. Na-share ko ba sa'yo? Yes, totoo. Tapos mag-shoot tayo. Hindi uso yung hino-hormones ka kasi kilig na kilig ka nga kay Jimmy Kim, di ba? Gulat niya ako, nag-aido-aido kayo. Napasali mo ng aido to, mahiyain nga yan siya, di ba? Pero laging may pabulaklak. Bakit nung araw may bulaklak? Ngayon wala na. Malamang, direct ang mabinibili nyo na yung mga apple cider, maintenance. Pero kamusta yung buhay mo? Kasi syempre after natin magtrabaho, nag-showbiz ka na agad eh. Nauna ako umalis nung dun sa company. Iniwan ko kayo dun 27. Kasi nga, pinush mo na yung pagiging, sabi mo, mula pagka-graduate mo din, hanggang sa nung iniwan mo kami, wala kang ibang ginawa sa buhay mo, kundi kalimutan ang lahat at nagtuon ka talaga sa pagiging director, content creator, producer.
ikaw ang nagpe-present, natatandaan Ako yung ko. gumagawa ng present. Ako Lahat nagpe-present. sa mga kliyente. Kumbaga, ikaw yung lucky charm ng kumpanya. Yun talaga. True naman. Yun talaga, ikaw ang lucky charm ng kumpanya before. Kaya parang idol ka nun. Ganon. Ikaw yung ikaw, feeling ko nga ikaw yung may-ari di ba yung ganon? To the point na parang pag wala ka, ang init ng ulo sa amin. Yung parang kami yung nabugbubuntongan. Where's Kring? Parang sa isip-isip namin, pinayagan mag-leave kung siya rin naman pala yung hahanapin, di ba? Tapos ano kami dito, palamuti, gano'n. Parang ikaw pa rin yung deciding factor, di ba? Pero kasi syempre dahil baka nakakalimutan nyo sa kwento, siya ang boss ko sa intern. Syempre meron din akong power ng merit na tatanong ko si Miss Kring. Ginagamit kita siya pala ang Diyosa dito. Boss ko si Miss Kring. Kaya gano'n. Tsaka pag may susumbong ako, sa'yo ako dumidiretso. Yes. At ipagtatanggol niya ako, katipunera yan siya. Yeah. Bakit gano'n? Bakit gano'n yung nangyari sa shoot nila? Jayo. Hindi, Jayo pa. Hindi. Jaja yung pangalan ko. Ano ba ito pala mo? Jaire kasi, di ba? Jaire. Tapos Jaja yung tawag niyo sa akin Yes, ng dati. Jaja, Yes. oo. Binansagan niyo akong Jaja. Hanggang pinalitan mo ng Dodong. Dudong kasi naging PA sidekick ako ni kita. Direk. Sidekick ni Direk. Correct. Iba pa itsura mo nun eh. Friend. Ang ganda ng ko sa'yo. Ang ganda ng pagkakataas ko sa'yo. Di mo nga birthday, taas-taas mo, di ba? Parang, ay, ganun pala. Tama yung mga comment. Wow, grabe yung pressure. Bakit may itsura? Sabi ko lang, na noong time Maswerte na yun. Maswerte ka na wala kang gawa kasi ang ganda-ganda mo na noon pa man at hindi ka nagbago. Pero wala akong tibo nung araw, di ba? Talagang very, Pero sexy girl ka. Kasi, nung na-meet mo And ako, ang moniker mo noon, sexy is the, funny is the new sexy. Brainy. Natatandaan ko, di ba? Grabe yung memory mo. Oo naman, Direk. Funny is the new sexy. Tapos, akala ng tao, di ba, ang dami mong basher, hindi pa uso ang salitang basher. Totoo. Di ba? Hindi pa uso ang salitang basher. Ang dami niyang basher kasi parang hindi nagigets agad noon ang humor ng mga nag-online personality. Yes. Akala nila you're pretending to be this, you're pretending to be that. Pero that's really you. Pero alam mo, nga yun online persona mo yun Because in real life, brainy siya. Matalino siya. Bakla pag gawin mo ng concept, habang nagmi-meeting, siya ang magpe-present sa boss namin nun. Tapos sasabihin mo ngayon yung itsura ko. Charing. Ang ganda-ganda. Pero gusto ko lang sabihin na I think ikaw yung when people ask me, kasi nung kailan may nagtanong sa akin, kasi may mga bago kong interns di ba? May mga bagong may nagtanong sa akin na talent. Sabi niya, Miss Kring, so gano'n na kayo katagal sa industriya? Sabi ko, like, what do you mean? Ilan na mga naging interns nyo? Like, sa career ko? Tapos sabi niya, Sabi ko, intern ko si Jaiho. Okay. Na-realize na, matagal na siya sa industriya. Super. Intern na si Jaiho. Super. Ikaw yung pila ka tumatak sa akin na I think naging intern ko. Kasi hindi lang naman internship natapos yung relasyon natin dahil nga nag-work tayo together. Hindi pa, meron pa. May selos ako ng konti. Huh? Bago mo ako naging paborito, si Reby Ross Makatulad ang paborito mo. Hindi naman, kasi nauna ata si Reby. Sabay ba kayo? Nauna siya. Syempre. Tapos maganda parang, yung bata maganda yung bata, dahil. Parang laging talent. Oo, laging extra sa pagil. Yes. Parang parang ako din. Hindi, ano ko muna dito. Parang isinasantabi. Parang gano'n. Syempre, ang ending yung Reby, di ba? Parang nag-work din siya for a while. Yes. Hindi niya rin kinaya. Kasi maliit nga yung sahod namin, di ba? Ganun. Syempre, noong time na yun, malaki na yun. Pero syempre, di ba, parang kami na yung pag-ganun, yung pa-boom na yung industriya talaga. Ganyan. Pero mas tumatak ka naman kaysa kayo. Yun na nga. Kasi nga, di ba, naging dudong ako. Oo, tapos, bida ka kasi sobra. Binigyan mo kasi ako ng break. Hindi mo kasi ako hindi ka naging madamot sa akin. Kumbaga, you allow me na, di ba kayo ang mga may show as producer, pero inallow nyo ko to spread my wings, to do things na alam nyong kaya kong gawin at panindigan. Imagine, sa training mo sa akin, etong ganito na yung show na kagaya nung pinapanood ngayon at naririnig kung saan man ng mga tao. Noong time na yun, Direk, hinamon nyo talaga yung PC ko to produce my own show. Oh, yes. Yung diba? Parang showbiz. Pinoy Parazzi Live. Yes, correct. hindi pa uso ang online showbiz talk show. Meron tayo nun before. Oo nga. Paanong dire-diretso yung PC? From the host, to the tie-up, to the set design, to the pamimili, to the lahat. Pag-coordinate sa camera. It's a one-man team, remember? Yes, I do the yes. directing, the scripting, etc. Correct. Coordination, pakikiusap na pumunta yung artista na walang namang bayad that time para puntahan. Binigay nyo sa akin at pinagkatiwala nyo sa akin. Kaya nga sabi ko,
modesty aside, hindi sa kaya kong gawin yung ginagawa ngayon ng nakapikit or yung nangyayaring napapanood ko ngayon. Nagawa ko yan before. Na bata ka pa. Nang bata pa ako at the age of 19, nang hindi pa usong online TV because you guys allow me na trabahuin mo to. Pinagkatiwalaan nyo kasi ako. Grabe. First body pala. Grabe ang mga revelasyon ng isang Jaiho. But I'm so happy na nare-recall. Kasi kahit ako nakakalimutan ko na eh. Grabe, no? Sobra, ang talas sobra. ng memory ko. Actually, pag-usapan natin kasi, di ba, after nito, di ba, Pinoy Parazzi Live ka and everything, at a certain point, you left that company. We left that company. Well, sa pagbabalik, we will talk about how naman you got into mainstream show business po. Hi everyone! Thank you so much for watching. If you enjoyed this episode, please make sure to give us a like, share this video, leave a comment down below, and subscribe to our channel. Alright! We are back! Grabe, ang daming memories na... Wala na ako nasabi. Di ba? Okay. Nag-enjoy ka? Nag-enjoy ako kasi parang talagang bumalik yung mga... Tsaka parang naisip ko, ang dami na... Kumbaga parang we've come a long way. Yun eh. Yung parang realization na, shit, parang... To be fair naman sa atin, tingnan mo, madam na madam ang itsurahan mo, ang yaman mo, ang dami mong negosyo. From this scrawny little kid from Cavite. Di ba yung tatay mo may tricycle pa kayo? Oh, nagde-drive ako. Tapos nagde-deliver kami ng tubig. Right. Ganon. Tapos may ano rin kayo, parang ukay-ukay. RTW naman. Yes, RTW. Tsaka, grabe. Hindi, ano to? Dayokdo kami. Ganun na nakilala ko. Parang, hindi, RTW, tas sari-sari store, sa DSM, sa Mambog Bacoor. Kaya na nga, alam ko yan. Yes. Hello. Oo. Dati sa Cherry Homes, binabahan. May hanggang ngayon. So, hindi lang ngayon yung flood control. Dati pa yun. Charing. Parang lolo-loko. Charing, joke lang. Anyways, ayun na nga. So, mula dun sa trabaho mo as a production manager or like production person, paano syempre alam ko yung kwento, pero paano ka nakapag-transition into mainstream entertainment? ayun, bago tayo nag-break, diba, nabanggit na nag-Pinoy Parazzi Live ako. Dahil nga one-man team siya, literal one-man team siya. I do the setup, coordination. Hindi naman ikaw yung technical, huwag ka namang OA. Siyempre may taga-streamers din naman doon. Nangyari na nag-technical ako. Talaga ba? Walang dumating na crew. Diba, pinagmumura ako ng boss na 3 o'clock na, ba't di pa umere? Kasi alam ko ba, walang internet. Diba, kasi internet ang, diba? Siya ganun nung araw eh. Diba, iniyakan ko yan. Na parang, anong gagawin ko? Wala nga internet. Tawagan yung ganito, tawagan yung ganyan. Kahit anong tawag mo, diba, ngayon lang naman yung mabilis na lang yes. Di pa nga yung responde nung, diba, pag naputulan ng internet, ganun. Wala nga. Tandaan nyo, 2010 to Oo. Wala nga talaga. Andun yung guest, mga cosmopolitan pa, yung mga lalaking masasarap yung katong Mark McMahon, yung mga yun yung guest ng dati, yung Miguel something, ganun yung pangalan. Basta yung mga borta-borta. Naganda pa naman ako ng outfit kasi nga, dahil nga one-man team, may camera naman nga, sinubukan na ako nung mga nila direct na mag-host ka na ng isang segment, ganun. Paano ba mag-host? Ako naglahat, tapos pinaiyak ako kasi pinagbumura ako na, tangina, Trina, hindi pa kayo mere. To be fair, hindi ako yun hindi ako yung nanggaganon Bibitawan ng tao yan, what the fuck is happening? Kahit ano explain mo, parang gusto ko na sabihin sa kanya, di sana bumili kayong backup ng broadband, yung sinasaksak na lang kasi ang kalaban talaga for online live stream. Nung araw is internet. Ngayon na lang naman nga malakas, ganun. Diba, dumating din sa punto na ako rin yung SP, dalabas, host, ako lahat. Hindi, alam mo, kung iaarte ko siya ngayon na, bakit ko ginawa? Ayun, masyado ako nagpakaalipin, ganyan-ganyan. Baka wala ako dito ngayon. Sure. Kasi because of that program, sa sobrang sipag at bida-bida ko noon, bumibili kami, fan kasi ako ng artista, nung Star Magic Catalog. Diba sa likod nun, may mga handler. Sino yung alagang artista? Dahil kinukulit ko yan araw-araw. I have this Pinoy Parazzi Live sa flipish.com. Baka naman pwede mag-guess si ganito, si ganyan. Ang lakas ng loob ko dati. May iilan na umoo. Kaya nakapagpadala tayo ng mga PBB dati. Batch na Cathy Remperas, si Hermes, yung mga ganun, Tom Rodriguez. Talaga? Yes! Oo. Siyempre nung time na kinukulit ko. Talagang lalakas ako. Alam mo kapalit para mag-guess. Wala tayong pati sabon, di ba? Sabon. Kasi nga, thankful ako sa mga parang sa PR. Meron, parang ang yabang mo. Kala mo dami nanonood talaga. Dati, yung meron kaming online TV. We are the first online TV, ganyan. Keme, we'll send you the link and ganyan. Kasi parang the industry is going to digital. Parang ganun kami dati. Siyempre napapa-oo pag magaling kang chumika, di ba? Guess sila. So, may sabon sila. Meron silang gluta. May mga ganun sila.
Ay, gluta. Meron tayo na nagluta noon. Perfect. Kasi Jinky Oda, di ba? Di ba? Jinky Oda days, gano'n. Yung commercial na M&M. Pero yung nangyayari ngayon, wala na to. Nagawa na namin to dati. Totoo. Tapos, nung ako rin yung nag-host, ako rin yung gumagora sa mga ganun as SC. Basta may camera crew lang ako. Tapos may driver, si Manong Jerry. Ayan, ganyan. Hi, sir. Mang Jerry. Mang Jerry. Ganyan. May driver kami. Napadala ko sa, I'm not sure if that's 21st or 16 Awit Awards. Ganun. For music. Bakla, pagdating ko dun sa center stage sa may MOA Arena, nakita ko yung mga Tito Mario Damawal, the late Tito Mario Damawal, MJ Marfori, Icy Mendoza, yung mga showbiz, Larry Santiago, Nelson, nakikita ko, sabi ko, yun yung mga bet kong level-levelan, ganyan-ganyan, keme-keme, yung mga, saka, ang lakas ng dating ng mikropono na may box, cube, yung ABS, GMA, sa atin, nagpagawa rin ako. Pero yung flippish eh. Oo. Sino ba tayis? Di ba? Parang gano'n. Sino ba iti? Parang gano'n. Pero syempre, parang, shoot, ang ina nyo. Hindi ako papakabog sa inyo. Pagalingan tayo. Panayakes. Tapos doon ko na-realize, di ba? Ako parang lahat ng artista, lahat ng crew na, stage, SM, PM, for me, ang laki ng tingin ko, ng trust ko doon sa tao na parang, this event will not be possible if not because of them. The people behind the scene. Ganun kagrabe yung thinking ko. Kasi nga fresh grad. So, grabe pa yung pagkabida-bida ko ngayon. Yung mga fresh grad, hindi ko sure kung ganun pa rin sila na kailangan pasabog yung gagawin mong presentation pag uwi mo dun sa opisina. Kasi sa punto na pinalabas ka, may budget na pinakain ko yung Jollibee. Yung mga ganun-ganun eksena. 39ers, pinakain kayo ng ganun. Ganun lang yung budget. Aminin mo. Diba? Ganun lang yung budget. Nasabi ko na hindi. Diba? Nagtutugma kung yung mga avid viewer mo. Kasi ganun talaga yung nangyari. Pag nilabas ka, kailangan pagbalik mo, parang dapat hindi lang ROI. Kailangan triple yung mabalik mong content dun sa kumpanya. Kasi naglabas ng budget eh. Parang paano may 1.5 na inabot sa'yo, diba? Oo. Tsaka yung panggas, yung ganun yun. Tapos nagsweldo ng tao. Kailangan pagbalik, parang kumbaga na pagkakitaan yung paglabas nyo. Ngayon, nakita ko na, bakit sila ini-interview nila yung may issue, may intriga, may pangalan? Kasi ganun pala. Hindi pala ini-air sa TV yung basta lang may ma-interview. Kailangan, ang hot, yung may nasa hot topic. Ang ginawa ko that time, direct, si Annabel Regalado, si Miss A, the creative director for Star Records before, bago nag-Star Music, na na-transfer to Sir Roxy Liquigan. Yes. Yung pag tumatanggap ng award, na kunyari, yes. And the Platinum Award goes to Channel and Forte Juries, to be presented by the Star Records head, Annabel Regalado of Star. Ganun. Nakita ko siya. Syempre nga funny. Nakita ko siya. Inantay ko siya hanggang 2:00 ng madaling araw, direct. Talaga? Yes. Wala nang ibang crew, ako na lang, direct. Kami na lang. Tapos sabi niya, why did you wait for us? Parang gano'n. It's too late. Kaya baka hindi gano'n yung pagkakasabi, mas magaling mag-English yun si Miss Annabel. Parang gano'n. Tapos sabi ko, no, because you're the president of PARI, yung Philippine Association for Recording Industry, Kanemerut. Sabi niya, why? What's with the ganyan? Sabi niya ganyan. Sabi ko, because diba this event is parang headed by the president. So I want to get parang an interview, I want to get interview sa iyo na kamusta to, yung preparation, and kamusta yung after. Kasi ang gagawin ko sa editing ko, nakunan ko yung event, nakapag-interview ako, you'll be the opening for the event and the closing as the president. Kala mong ganda eh. Parang pag inisip mo sa pag-present, parang, galing-galingan ka, ganyan. Hindi mo na-amaze yung boss ko. Parang, ang kailangan lang yung malakas yung views, yung ganyan yung eksena. Pero through that, sabi niya, I like you. Kasi I've invited so many press people from the industry and you're the only one who waited for me up until this moment. Sabi niya gano'n. So ako naman parang, wala sa kanya. Parang, work to eh. Yun nasa isip ko. Trabaho to eh. Andito na ako eh. Samantalain ko na. Ganun yung thinking ko that time. Binigyan niya ako ng calling card. Tapos nakita kong ABS-CBN Star Records, parang nag-shine. Ganun, direct. Nag-shine talaga na, shit, this is it. Yes. Eto na yun. Alam mo ba, thankful ako kasi I rendered, imbes na 30 days, 15 days lang. Kasi nung after niya akong i-meeting, dun na. Kinuha niya na ako agad as PA sa Music Up Late Live. Under nung Music Up Late Live, that time, na i-revamp siya into MU Live. What's MU? MU, from Music Up Late Live, ginawang MU Live. Yung madaling araw, bago na uso yung O-Shopping, yung gano'n, yun yung rakrakan ang host. Sina Yen Constantino, Tuti Karingal, G. Canlas, and yung anak ni Ma'am Charo, Martin Concho. Yes. Yeah. Yun yung sila yung mga host noon. Tapos, ganun din, nasa ABS ako, tapos yung shoot namin sa Pinoy Dream Academy,
Yung bahay, yung Yes. katabi, tapos parang may maliit na studio doon na gano'n. Yes. Doon yung shoot namin, ni-revamp siya, ganyan. Tapos, ang eksena, gano'n din, konti lang din kami, hindi pala gano'n din kadami yung tao. Ikaw din Na-realize mo na gano'n din pala. Gano'n. Pero, ABS. oo, pero hindi ko pa na-achieve yung ABS ID na may ABS-CBN, na may logo. Yung parang talent ID pa lang dati. Yung picture mo lang na nilabas ni Daniel Padilla, pinost yan, mahahanap nyo yan sa SOCMED. Huwag mo nang hanapin naman, please naman, direct. Ay, nilabas niya yung picture mo. Pinost niya. Bakit? Di ba nung nagpapangako sa'yo kami, parang dati, pinost niya, nag-trending na parang nakakapikon yung itsura, gano'n. Parang walang gagawing tama. Na-imagine ko, may gagawing mas, syempre nakita mo ako nun, direct. Huwag ka namang judger. Charing. Na-judge na kita since 2009. Totoo, nakita mo yung mga pagbabago. Yes, parang, may mga parang pasari monok mong buhok. Yan, correct, oo. Pero ganito na yung mga ilong ko talaga. Hindi talaga naniniwala. Ang dami kong ebidensya. I know, right? Yes. Alam ko yan. I-link natin. I-insert natin dito yung picture, yung video natin with Justin Piñon. Nakakagis ko lang, Kel. Direk, parang may sunog-sunog pa yung mukha ko nun eh. May mapa-mapa. Itsura ko, buko pa Rico Blanco. Maganda ka nun. Gago, Rico Blanco pa yung hair ko pa ganon. Ano to? Direk, lumaki ka sa hair ko. Mahina yung mga ganun sa amin sa Cavite. Electric fan pa lang kami. Ay, hindi ka dyan. Nag-shoot din ako sa Lyceum. Di ba pinapunta mo rin ako sa Lyceum, di ba? May mga sunog-sunog pa ako. Bakit may sunog? Sabi po, ganda-gandaan, feeling artista. Uso pala yung diamond pin. Nagpa-diamond pin si Bading. Dapat pala yung maintenance. Yung parang every 2 weeks, one time lang nasunog ako. Di ba, Direk? Tsaka mo sabi yung bata ka pa, ba't kasi nagpa-fail ka agad? This ang ending, nabukas yung mukha mo. Ang pollution. Ganon din, nasunog, Direk, di ba? Makikita mo doon, Direk. Ang kapal-kapal ko. Nakikita nyo ngayon, habang ngayon. Hindi naman, Direk. Ayoko na. Saring, inalis. Ayoko na. Kinuha. Anyways, yun na. And then, diretso ka na sa ABS. Hindi, 4 lang din yung staff. Tapos, ang alam ko, PA ako, ending, nag-SP, editor din ako. Tapos ako yung tagapalakpak nung, ayan na, magsimula na. Taas sa ulo, ganun. Ganun, direct. Tapos, may time pa doon, kasi nag-trip-trip yung director, gusto daw niya ng audience. Sa alas 12 na madaling araw, bakalo, nililibot ko yung mga gilid-gilid na ABS. Gusto manood si Yeng yung bentahe kasi ang lakas na Yeng, di ba? Buti lang maraming youngsters na katambay, nag-aabang kay Yeng. Napapadali yung buhay ko sa youngsters. Uy, may kwento ko dyan kay Yeng nga, di ba? Napag-usapan mo kanina. Ganun. Basta ganun siya kasi. And the rest is history. Parang, dun ko nga nasabi na parang, tinigilan ko na kasi yung pangarap ng pag-aartista, direct. Tinigilan mo na kailan? Nung time na nag-intern ako. Para kasing bata pa lang ako, lahat na ng audition ata, pinagpupuntahan ko. Dinadaanan lang naman akong direct Lauren. Siyempre, tsura ko nun, direct pa sabihin. Ipapakita natin ngayon. Sige. Oo, totoo yun. Dinaanan lang talaga. Yung batch nila Kim Chu, ni Ninya Jose. Yung uso... Ako kasi idaran mo sila. Yes. Yung kinikwento nung mga dadaanan ka lang, nakapila, 500 kayo, tapos dadaan lang siya, iikot lang siyang gano'n. Yung 10-10, tapos iikot lang siyang gano'n. Pag kunyari maganda ka talaga, forward. Forward agad yun. Gano'n, direct. Tapos pag hindi, ang ending, thank you. Buklay, Cavite pa kami, ate. Madaling araw pa kayo pumila. Tapos parang, akala mo, di ba sa bahay nyo, ikaw yung Diyosa, ikaw yung maganda. Sa mga bahay-bahay. Pagdating doon, direct, parang, masasaktan ka na, ay, dinaanan lang. Tapos makikita mo sila ninyo, kasi maganda na yung inuupuan, may mga finifill upan na, gano'n, direct. Tapos ikaw parang, ang tagal mo pumila, madilim pa, nagliwanag na, parang pagabi na ulit. Pagdaan sa'yo, yun na, ganun lang yung eksena. So, tinigil ko na, sabi ko, hindi na lang, tapusin ko na lang yung pag-aaral ko, parang kahit behind the scene na lang ako, ganun eksena. Tapos, ang ending yun, kung para dun ka talaga, kahit na anuman ang pag-ayaw mo, kung ilalagay ka ng Panginoon doon sa bagay na kalalagyan mo talaga, parang walang makakapigil o makakapag-stop sa'yo. Kasi, di ko na lang namalayan. Nandun na nga ako as production sa'yo. Diba? Sa dati nating kumpanya. Nag-ABS ako as production. Parang unti-unti, si Lord yung gumawa na ng way na si Ma'am Charo, dahil yung anak niya ay host namin, nag-request siya kay Miss Annabel Regalado at sinabi niya na, dapat meron kayong voice-over bago magsimula. Kasi gabi-gabi siyang nanonood. Dapat meron kayong voice-over. Dapat yung something na panggising sa umaga. Ganyan. Pag meeting, like what I've said, ilan lang kami. So habang nagsusulat-sulat ako ng minutes of meeting, sinong gagawa? Wala namang budget, walang budget. Oh, yes. So yung mga tao doon, habang nagsusulat-sulat ako,
Makatingin ako. Pagtingin ko, siya. Kaya niya yan, ganyan. Hala, ba't ako? Ganon, keme-keme. Hindi pa naman ganon kagal. Medyo feeling ko ngayon, medyo mas galgal na yung boses ko. Sa araw-araw ba naman ako nagra-radyo at nag-host, diba? Mula bata ako. Pero dati parang, mga kapuyaters! Gising Pilipinas! Kasama si Nayan Constantino, yung ganon, Jennifer. Dito lang sa MU Live! Ganon pa nun dati. Tapos, natatandaan ko, nung sumikat si Maria Aragon, hindi ako nakapag-record ng VO. Siyempre, bawal. Hiningi ng presidente, ni Ma'am Charo Live die, pinagawa sa akin ng live kasi mula airport kay Maria Aragon na pinakanta ni... Maria Aragon is yung sumikat na kumanta ng Christmas Station ID na nag-trending sa YouTube, pinauwi ng ABS-CBN, pinakanta ng ABS-CBN Christmas Station ID. Anong kanta to? Nakakalimutan ko. Hanapin nyo nga yung kanta ni Maria Aragon. Basta kumanta siya nung sumikat siya. Live die. Mula airport, sinundo nila Annabel Regalado. Guest namin sa MU Live. Tapos nag-VO ako, nanginginig ako kasi siguradong nanonood si Ma'am Charo dahil yung anak niyang si Martin Concho ay host namin. So hindi man niya mapanood ng live. Bukas manonood siya sa I Want TFC. Yeah. So parang sabi ko, wala pa ako noon. Sunod-sunod. Mula nag-VO ako, nagkaroon kami ng mga bisita, ng mga guest. Through our guest, nakikita nila na, sipag ng batang to Kaya mo to, ganyan. Pinatry nila ako sa DCMM. Yung pinshit. Pero ano kaya, di ba? Talagang sa MOR. Bago pa nag-MOR, nag-Carinderia Wars pa ako with Marvin Agustin. Direct. Pero yung parang dun ka... Pinaka nag-boom nung nagpatawag ng... Ang ganda ng kwento niyan, direct. Ang eksena niya, parang Once Upon a Time. Ay, yes. Fantasy. Oo, galing ako ng... Kasi nga sabi ko sa'yo, lahat, the best ang Pasko ng Pilipino. Yung, the best ang Pasko ng Pilipino. Hindi mo nakuha, di ba? Kasi singer ako. Hindi. Basta yun siya yung nagigita-gitar. Nagpa-piano-piano. Anyways, yung MOR, Once Upon a Time, bakit? Kasi nag-audition pa rin naman ako dahil nga kahit papano, di ba, nung ang eksena ay kahit nagtatrabaho ko doon, may pangarap pa rin na try lang ng try. Nagpatawag ng audition ng Bubble Gang sa GMA. Nag-audition ako. Ano si Diego? Mataas pala posisyon ni Diego. Production si Diego Oo, akala ko okray lang yung si Diego, dai. Pero doon, Diyosa siya, madam siya na. Next. Siya pala yung namimili nung ganun-ganun. Alam ko prod si Diego. Ganun nga, hindi mo siya, may ipi-ipi. Hindi mo pala siya pwedeng okrayin sa likod ng camera. Kaya don't judge the book talaga by its cover. Kasi hindi mo alam yung mga ganung akalang binabatok-batukan, piniplaytime sa TV. Brainy pala sila. May alam pala talaga sila sa nangyayari sa industriya. Kumbaga, they paved the way for us, yung mga bago. Yeah. But, wow. Wow, hindi ka na bago. Yes, may mga they paved the way. Ay. Kala mo talaga naman. Sabi, cum laude ka, diba? Ghost diba? Tapos ang eksena, hindi ako natanggap. Kasi parang ang hirap magpatawa ng wala namang audience. Okay. Gets mo? Yung ilan lang, tapos nakaganyan lang sila, poker face yung, patawanin mo kami. Ay. Ganun direct. Paano kaya yun? Sana nag-clown ako? O hipan nyo to? O nawala? Diba, sana yung ganun eksena, diba? O kaya nagdala ka yung budo, tapos gaganon-ganon, iihi ka. Ganun sa mga clown, sa mga birthday party. Wala naman ako na-prepare na ganon. Di sana ginawa ko pa rin. Pagdating namin ng best friend ko, si Mau, kilala mo si Mau. Yung best friend ko, pag sakay namin ng taxi, yung parang pagod ka na, yung parang pang MMK na, pagod ka na. Pag sakay mo sa taxi, ganyan. Ganon. Buklo, nakawa na 1.9 yung driver. Tapos, ikaw na nga. Ako? Ay. Parang kami nag-uusap. Ako? Ikaw na ang bagong hinahanap na maging star ng radyo. Star ng radyo. Hindi naman maganda yung boses ko. Sumasagot ako. Once upon a time. Ganun. Sumasagot ako. Star ng radyo. Oo, bet ko. Pero hindi naman maganda yung boses ko. Hindi na kailangan ng magandang boses. Out na tayo sa mga pag-modulate. Ang kailangan namin, ang personalidad mo. Personalidad ko talaga? Kailan yung audition yan? Pumunta na sa AV. Yung parang sinasagot direct. Totoo siya. Mamatay. Namatay. Hindi, totoo siya direct. Yung sinasagot mo, ako? Tapos sumasagot yung plug. Gets mo yung sinasabi ko? Get ko. Na Kaya parang nakakatawa. Diba? Tapos, buti na lang, si DJ Chacha. Shout out to DJ Chacha. Mag-guess ka dito, te. Ayan. Si Chacha, bongga, Laysian din siya. Yes. Saka si Cristendera, mga nag-graduate na sila. Yes. Shout out to Cristendera. Na naging host din natin sa Pinoy Parazzi. Sila yung mga option nun. Chacha or Cristendera, ganyan-ganyan.
Ngayon, tinawagan ko, Sarina. Kasi nga, magka-schoolmate kami. Sarina, may audition daw, ganyan-ganyan. Di ba nag-guest na ako sa inyo? Sabi niya, akong bahala sa'yo. Sige, i-refer kita. Tinulungan din ako ni Chacha doon. So pagdating doon, 800 yung nag-audition, Day. Ay. Baklo, sabi ko sa'yo, ganun din ang gagawin. May mic lang sa Dolphy Theater. Mag-adlib ka. Okay. Pero buti na lang, may Chacha na akong backup no, na parang magaling yan, subukan nyo. Keme. Yes. Tsaka hindi niya ako pinabayaan. Nung nag-audition ako, hindi siya umalis, hindi siya umuwi. She waited for me na ako na yun nandoon. Kasi DJ Chacha na siya nung time na yon. Yes. She's the nag-iisang Diyosa sa balat ng radyo. Yes. Parang may say na siya na, bakla, DJ Chacha na ako. Tapos schoolmate ko yan, try nyo, ganun. So sa 800, 8 kaming nakuha. Alam mo isa doon, very close friend ko, kalaban mo pala. Nalaman ko lang last year. Sino? Ang pangalan niya is Gina Lambiera. Oh, nakuha siya, hindi. Hindi. Sa kalaban mo siya doon. Sa top 8 ata or something. Hindi siya nag-top 8. Hindi Kasi yung 8, kami yung 8. Nakapasok. Kami lahat nakapasok. Pero sa 800 na nag-audition sa Dolphy Theater, Day. Tapos kami yung 8 na nakuha. Ang tagal nun, te. After nung audition, hindi yung sinampa agad. Yeah. 3 buwan pa. Kasi parang ni-revamp. Pinatay muna yung Tambayan 101.9. Music lang, na walang on-air personality. Yes. Tapos dahil sa probinsya, my only radio is MOR. Bakit nga naman naisip ng management? Bakit sa probinsya, number 1 ng MOR, my only radio? Kasi nga, my only radio. So you are my only radio. Bakit dito Tambayan ang tawag? Bakit dito best friend? Bakit dito iba-iba yung naging tawag? WRR. Doon alam ko mataas dati ng mga Radio Romance, mga ganun-ganun dati. Tapos yung mga Tambayan na daw, parang medyo hindi daw ganun. Kasi ang number 1 that time, Love Radio talaga. Yes. I remember. Diba? Number 1, Love Radio. Number 2, Yes FM. Tsaka si Nicole Yala and Chris, yun talaga. Yes, hindi matitibag. Tsaka si Mr. Fu. Noong time na yun. Sumikat si Mr. Fu, pero yung kung babasihan talaga, Nicole Yala, Christopher, Papa Jack. Papa Jack! Yun talaga, si Papa Jack. Shout yun out. talaga, direct. Yun talaga. So na parang 2 months, 3 months, ganun ang eksena dahil hindi tumatawag. Parang ano to? No. Audition pa. Tapos wala naman palang gap. Kasi, pero nung time na yun, kahit hindi tumatawag, nasa ABS ka? Wala. Wala. Racket lang. Mall show ng TV5. Tapos na yung MU Fiesta, something. tapos natin. Fiesta, tapos nagsigi TV in the loop ako. Yung mani-mani na nga lang sa akin yung digital content kasi nga galing akong Flippish, diba? Tapos katulong ko pa si Kuya Dos Ocampo natin, nakatrabaho din natin. Yes. Doon ako inaway nung may-ari ng kumpanya, Day. Wait, speaking of away, mag-break tayo ngayon. But speaking of away, alam ko marami ka nakaaway din sa industriya eh. Oh, nag-guess na yung iba dito. Charing! Naging friend mo nga, kala ko nga siya na yung friend mo, hindi na ako eh. Alamin sa pagbabalik ng Think Talk Tea. Hello mga katsaa, maraming salamat sa panonood. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, siguraduhin mag-like, i-share at mag-comment sa baba. At kung gusto niyo pang mapanood or mapakinggan ng mga iba naming episodes, please subscribe. Grabe ka dun sa pa-cliffhanger natin. Bakit ba? Grabe ka. Ikaw yung grabe. Pinagmukha mo naman akong masamang ang dami kong nakaaway. Hindi naman. Oo, sinerch ko pa sa ChatGPT. Nakalagay sa usawera. So, actually yun. Yun, okay. Kasi syempre, di ba nag-MU ka? Oo. Ano to? MU? Basta, MOR. MOR, DCMM, the rest is history. Oh, yes. Nagpangako sa'yo na ako, naglalo na sa'yo, nagteleserye na ako, nag-international shows na ako for TFC, ganun. Yes. Maraming magagandang naganap and masasabi ko na nabago ang buhay ko ng family ko because of MOR. Hanggang, kaya ako yung nagsara, diba? Talagang parang 2020, May 5, 7. Hindi, maalas 5. Hindi. No, alam ko to. May 5, 2020, 7:25 ng gabi ako, saktong nag-sign off. Oo, di ba trending yun? Naka-roll ka pa. Super. Kasi di ba that time, skeletal na. Kasi di ba wala naman may alam na hanggang ngayon, pandemic, di ba? Wala lang naman nagsasabi ngayon na tapos ng pandemya. Wala pa naman nag-announce, di ba? Na the pandemic era of COVID is end. Wala pa naman, di ba? Hanggang ngayon, di ba? Pero umayos na. Kahit pa paano nagkaroon na ng something. Pero noong time na yun, skeletal kami. From 25 jocks, kaming malalapit sa ABS-CBN, kami lang yung pinapapasok. Talaga? Oo, from 25. Kami lang yung pinapapasok. Tapos the rest, ilan kayo? naka-Zoom. Sino-sino yun? Ako, tapos si Bea. DJ Bea. I know. DJ Bea. Tapos, Joko Loco ata. Oo, Joko Loco and Kimbo.
Parang ganun lang kami. As in, wow. Hati-hati kami. Na-link. Hati-hati kami noon sa isang buong araw ng shifting. So, baga, hindi na yung regular shift ng program. Yes. Para lang may jock na umeere. Alam mo, pag pinag-usapan nga siya, May 5, 2020, kung titingnan at babalikan yung trending video, walang gupit, hindi ako nakapagpawit. Kasi sarado na dahil nga ang alam lang natin, kaya tayo nagmamask before. Dahil sa pag-erupt ng Taal Volcano na may ashfall na umabot hanggang dito. Nag-samgyupsal pa kami noon nila Alora. Diba? Nag-samgyupsal kami ni Alora sa baba nung unit niya na inaasar ko pa siya na ang ganda no, sa taas mo, nandun yung usok lahat. Kasi parang joke-joke namin. Kasi nga close naman kami ni Alora dati. Ngayon, after no, nag-announce ng pandemic, after na mag-show ni Night Tart, Carlos, sa San Pablo, sa Laguna. Akala ko si Tart Carlos. Oo, nag-show kami sa San Pablo, yun na, ina-announce na sa radyo na maaaring magkaroon ng 15 days lockdown para maiwasan ang kinamber lang, ganon. Nung araw na yon, dahil nga naka-lockdown channelin na-implement na siya, ang ABS, mabilis, maagap. Kumbaga parang, gumawa tayo ng gantong show, we rise together. Yon. Yung mga rise artist si Bel Mariano via Zoom. Pero para mas maganda, may mga camera naman kayo, cellphone, shoot kayo ng OBB nyo isa-isa. Kaya ako nakaayos noon, shoot kami ng sariling sikap. Shoot kami. Ito yung mga nakaganon di ba? Hindi pa yun yung parang shoot, OBB, gagawa lang kami ng parang bagong noontime show online, ganun gawin sina Charlie Dizon, Gillian Vicencio. Paglabas ko nung pinagsushootin ko na studio namin sa MOR sa office. Hala? Paglabas ko, yun yung pinaka parang worst na nakita ko na nag-iiyakan na yung mga kapamilya sa news. Yung building na yon, yung sa may doon sa office namin sa ground, yung kung saan ako pumapasok hanggang ngayon araw-araw, na ngayon tahimik na. Nag-iiyakan, nagayakapan. Wow. Ganong level. From nakaayos Paglabas ko ng pinto, nagkakagulo. Yung literal, sa pelikula, yung, we're gonna be shutting down at gantong oras. Ano pong nangyayari? Tumawag yung boss, EP ko, na naka-duty. Jai, talk to Miss Tony. Jai, talk to Miss Tony. Talk to Sir Mars. Pagka-talk, gano'n, hello po, yes po, Miss Tony, ganyan. Sabi, okay, after ni CLK, Carlo Katigbak, diba? After ni CLK magsalita ng closing natin cause na-announce na ng NTC yung cease and desist, ganito, ganyan. You'll do that, kasi oras ko yun Ikaw ang mag-sign off ng MOR. Ikaw daw, sinabi ako mag-sign off ng MOR. Kasi duty ko yun. Okay. Lahat ng kwento from the beginning of this podcast, nag-flashback, direct. Nag-flashback. Dream ko to Nangyayari siya ngayon. Sasara kami. Paano ako bukas? Paano si mama? Paano si papa? Kapatid ko. Lahat. Paano yung iba? Katrabaho ko. Tapos, huwag ka magagalit pasalamat ka lang sa listeners. Ganon. Okay. Yung instruction sa'yo. Yun lang. Pasalamat ka sa listeners. Kaya natin to. Babalik tayo. Akala ko hindi ako iyak sa pag kinikwento ko. Kasi medyo tagal ni. Akala ko hindi nakaiyak. Nag-flashback lang. Kaya grabe yung emotion ko nung time na nagko-closing ako direct. Kasi sinimulcast na ng ABS. Lahat ng TFC, lahat na ng radio, buong Pilipinas hanggang ibang bansa. Kung ano yung naririnig niyo sa TV Patrol with CLK saying goodbye to the kapamilya. Si CLK pala yun, right. Naririnig ko. Nasa kabilang studio, tapos naka-simulcast. So after niya, nagko-close ako sa MOR, nagko-close si Kabayan, si Ted. Yes. Nagko-close lahat kami, sabay-sabay. Naka-live ako, kasi nung time na yon, pausbong pa lang ang TikTok or ang FB Live noong time na 2020. Kasi lahat naman ng sumikat sa TikTok ngayon lang Kasi yun nag-pandemic, di ba? Wala akong ibang naalala nun kundi yung career na pinagdaanan at na-experience ko. At noong time na yon, walang empathy ang kapwa Pilipino. Not all. Sa'yo. Ako na na-feel ko nung moment na yon. Talaga. Tama ka na not all. Kasi marami rin namang nagsabi na kaya nyo yan. Pero kaya ko nang sabing walang empathy ang maraming Pilipino.
Because before, grabe yung paniniwala nila na hindi kayo nagabayad ng tax, kasalanan ng boss mo. Ang daming trolls. Yes. Sobrang daming trolls. So sa lahat na yun na down ka na, tinadyak-tadyakan pa. Oo. Ganong level. Parang hindi kami nabigyan ng chance to explain. Kasalanan ng boss nyo yan. Kayo ang collateral damage. Ganon. Hindi ko naman naisip yun before eh. Parang nasa isip ko dati, sandali. I trust pa rin the government. Hindi ako dilaw, pula, pink, kung ano, green. Walang ganon. Ang sa akin ng pandemic ngayon talaga, pwede after muna. Kasi hindi natin alam yung nangyayari eh. Matatanggalan. Anyway, naka-move on naman kasi life goes on. Yeah. Mas lalo naman tayong pinatibay. Pero what I'm saying is, wala. Ang lala nung attack nung trolls that time. Whatever na sabihin mo, mali ka. Hindi kami agad nagbabayad ng tax. Which is hindi naman totoo. Hindi totoo. Basta hindi na natin naman. kailangan explain. Alam na yan. Diba? Wala naman napatunayan lahat dun sa hearing eh. Totoo. Diba? Kung may issue man or kung whatever the issue is, diba? Dinaan, diba? Napanood naman ng lahat eh. Na nag-hearing. Diba? Wala namang nilabag. Wala namang something or what. Kung meron mang nilabag, sila na yun. Hindi, I'm not the right person to talk about it. Kung ano man yung something. Pero, diba? Alam naman natin na yung eksenang nangyari is personal attack. Diba? Anyway, kaya ako umiyak nung time na yon. Ang tandaan ko, nung tinanggap ako sa MOR na nagbago ng buhay ko at ng pamilya ko, ang goal namin is to make our listeners happy. Kami yung reliever nila, stress reliever nila habang nasa traffic. Kung babalikan yung video, every time na nagsasalita ako sa mic, there's red. Yung red na saying on air. Pag ino-off ko, doon ako Yes. Kasi kailangan, ang thinking ko, magkasara na kami. Pero dapat ang goal ko is, mga kamerkada, masaya ako. Ganon. Yes. That was the most hardest part of being a DJ. Na you're not okay, but you need to sound that you're okay because you still value yung tenga ng mga taong nakikinig that time. Recently, nagkaroon kami ng reunion. Nung mga DJs. Lahat kami. From Martin D, yung mga Lodi. Sobrang alam mo, nag-flashback. Nagsasabi yung mga tao na kayo ang kasama kong lumaki. Kayo ang mga, simula na wala kayo, hindi na kami nakinig ng radyo. Mga ganon. Kasi, wala na ba? Wala na. Digital na lang sila, diba? Naka-digital na lang sila. Pero may MOR pa rin, pero digital. Digital, oo. Sa totoo lang, hindi alam ng tao, parang, di naman kami tinanggal ni Chacha eh. Tsaka ibang tao, yung mga digital team, hindi kami tinanggal. Nag-retrench, kasi hindi naman na masusustain, pero dalawa kami ni Chacha na, kasabay kami, kinausap ng Zoom. Hindi kayo tatanggalin, tuloy tayo sa digital, ganyan. Kaya lang, nag-iiba yung buhay, si Chacha, na sumama kay Sir Ted. Yes. Kasi nauna yun. Nauna siyang 5? na-offeran sa TV5. So, she signed with TV5, with True FM, ganyan. Ako naman, I'm doing a lot of parang shows that time. Na may We Rise Together, Showbiz Pa More, Hotspot, via Zoom. Oh, yeah, Hotspot. Sa'yo pala yung Hotspot. Lahat ng mga commercial gap shows ng ABS before, sa akin yun. Ako gumagawa. So, morning to evening, palit lang ng top, retouch lang ng makeup, tulog, araw-araw, Zoom. Doon ako nakaipon din talaga. Yung nasa bahay ka lang, di ba? Zoom. Tapos, ang nangyari, sabi ko, okay, ganito po. Alam to ng mga tao naman. Na hindi yung mga tao. Ngayon ko lang ito maaano sa Keme. Modesty aside, parang nung time sabi ko, Sir, may mga iba po akong trabaho na ginagawa at may earnings naman po. Yung sweldo ko po, hindi ko po tatanggapin yung offer nyo. Bigay nyo po sa iba kong co-DJ. Kung kaya po ba yung sweldo ko nung time na yun, makasweldo ng 2, magpa-retain po kayo ng 2. Ako po, magbababay na lang po muna. Para po yung ibang katrabaho, may trabaho din po. Kasi ikaw meron ka namang ibang trabaho. May iba akong trabaho. Sabi, okay, sige, okay, ganun. So, hindi ko siya sinare para lang sabihin, wow, bait mo naman. Hindi ko siya sinare para ganun. Ganun ko vinalue, kaya hanggang ngayon, kahit na nasa 92.3 na ako ng FM Radio Manila at DZMM, ang handle ko ay MOR1019 Jai pa rin sa Instagram. Hindi ko siya binago kasi siya nga binago niya yung buhay ko eh. Pinagandangan niya yung buhay ko, diba? Parang yun lang yung pa-thank you ko na for life, yung tag namin, dadalhin ko siya for life. Oh. Pwede naman. Palakpakan natin si Jai. Anyway, ito yung mga side ng
Syempre, I mean, kilala kita when you were young, but I'm sure marami na nangyari in the last 16 years, lalo na nag-mainstream showbiz ka. Oo. And of course, gaya ng sinabi ko, may mga nasasabi yung mga tao sa'yo. Syempre, lagi alam naman. ko naman. Pero yung mga side mo na to, hindi kasi nila to alam. Akala lagi lang akong ganda-gandahan. Diba? Akala nila lagi ka lang ng, nagchichismis ng mga artista. Pero syempre, hindi nila nare-realize na tao ka rin naman, diba? Hindi ka naman din perfect. Pero hindi ka rin naman, alam mo yun. Direct, wala akong ever naging intention na dapat may makagalit at may makaaway ako. Parang lahat ng ginawa ko, judge me, na sausawera, na kung sinong sikat dinidikitan ko. Siguro that's one of the reason why ngayon lang akong era na to magwa-vlog. Na noon panahon na, kompleto naman ako ng gamit sa totoo lang. I have all the resources. I've been interviewing celebrities from the past. Since 2010 after dun sa trabaho natin. Pero pag tinatanong ko, pinipilit ako, ba't di ka nag-vlog? Ba't di mo nilagay yung mga behind the scenes? Kung babalikan nyo nga, wala akong vlog sa mga TFC shows ko abroad eh. Tapos sasabihin nila, sawera ako, di ba? I don't want the artista to feel that I am using them for my own career. I am doing the interviews and behind the scenes vlogs na pinauso ko sa ABS before. Under ABS-CBN account lahat. Yes, lahat hindi yan. Hindi sa channel ko. Yes, lahat yan were under ABS-CBN. Yung mga hotspot mo, lahat. yung nagdadrive-drive ka? Will Talk, lahat. Yes, ABS. So ngayon, inisip ko, paano ko sa Sawera? Pag magkakasama nga kami ni Daniel, ni Catherine sa bahay nila Angelica, wala nga akong vlog dun eh. So you are refuting, kumbaga you're denying? Hindi ko nire-refute, hindi ko rin dinideny. Okay. Sobrang alinis ko naman kung dininay ko. Ang sinasabi ko lang, parang yun lang. Kita nyo ba? Kung gusto kong gamitin yun, ayoko nga isipin ng tao na nakilala at nagkakapangalan ako dahil dumidikit ako sa kanila. Gusto ko na kilala nila si Jayo na sa MOR, DJ siya. Nagabalita siya. Nakakatuwa siya kasi siya naman yung nagpauso nun eh. Yung sa radyo na pinupuntahan niyang premiere, press con, via phone patch, nag-interview siya. Hindi dahil nadikit ako kay ganito. Ngayon, pag nagpo-post ako, like recent na parang sobrang nabash ako, yung kay Dustin Yu ng PBB. Oh yeah, I saw it. Yes, yung kay Dustin Yu. So ano nangyari dun sa issue mo with Dustin Yu? Wala, okay naman ako. Hindi ako affected sa sinasabi nilang di ko daw machuchupa, di daw kakantutin nun, ganun daw. Sabi sa'yo? Doon sa Twitter. Yun naman talaga sabi. Hindi kasi ako wala na akong Twitter. Sa X. Yun naman talaga sabi. Dalawang taon na feeling nila kasi, kaya ako ginagawa yan kasi I have intention sa tao. Sa tao. Grabe naman. Ganun nga. O, diba? Nagulat ka. Ganun mo ba ako nakilala? To be fair, hindi ka horny Ganun mo ba ako na-meet na, direct, ang sarap nito. To be fair kay Jaiho, hindi siya mahilig. Mukha lang, pero hindi ka talaga mahilig sa lalaki. Hindi, alam mo yun, parang mas mahilig pa nga ako sa lalaki. Diba? Nung panahon na yun, diba? Ang crush ko nga lang halos ata si JC Quadrado. Oh, yes. Bakla, diba? Natin, pero yung JC, at saka yung kahit mga borta-borta, hindi mo nilalapitan. From what I know, I don't know what happened na after. Direct. Takot nga ako. Kumbaga parang ang thinking ko, syempre direct nahihiya naman ako sa kanila. Pero pag on cam, I'll do the job na to entertain na, wow. Arte. After, di ba direct? Thank you po. Di ba ganun naman ako talaga dati direct? Makimi naman ako pero pag in-on cam mo na ako. Hindi, kumbaga hindi mo ginagamit yung status mo para sa makaharvat. Hindi. But at least from my experience, I know. Si ikaw yun. That one. And I'm sure the celebrities na nakatrabaho at nakasama ko kung saan, alam nila yan. Hindi, pero grabe yung ganun yung mga comments ng mga tao. Di mo machuchupa, hindi mo matitikman yan. Kahit lumuhod ka sa harap niyan, kahit pagtanggol mo, hindi mo yung magaganon siya. Pero ba't mo kasi siya pinagtanggol? Yun ang tanong ko. Direct, una sa lahat, sa trabaho natin, ikaw nga sinasabi mo, you don't watch or you don't look sa Twitter mo. Tingin mo ba, nagagawa ko ba yun, Derek? Malamang hindi. Nakakita lang ako ng clips, ng videos, TikTok, sa IG, or sa kung saan man. Pero yung tututukan ko siya ng mula beginning down to the end, hindi talaga. Pangako sa'yo nga, napanood ko lang sa YouTube sa Netflix. Pero nung umi-air yun, nakapanood ba tayo mga anak? Diba hindi talaga? Sasabihin lang natin, uy, umeri ako kagabi. Balikan ko lang siya sa I Want. Hindi yun talagang tutok na tutok ka kasi there's so much things to do outside. Doon sa napapanood at nakikita nila direct. Ngayon, si Dustin, hindi pa gawa yung ilong niya. Sinabi naman niya sa interview with Papa Oji. Sinabi naman niya? Sinabi niya, di ba, sa interview niya with Papa Oji dahil sa sinus kinemper. Di ba? Sinabi niya, tama ba? Sinus ba yung allergy?
parang nahirapan siyang huminga, yung gano'n. Na-mention naman niya kasi tinanong ni Papa OG sa kanya. Magkaibigan kami. Hindi pa siya artista direct, wala pa siyang project, magkaibigan kami. I don't know kung paano kami naging magkaibigan, pero common friends. Kasi di ba kaibigan ko sila Kim Song, sila Jillian. Maliit lang yung circle. Yes, I know Kim Song. Tsaka si Jillian Kineme. Kasama mo nung... Mga taga-Binondo lang sila, di ba? Nung mga shows mo. Hindi ko sila shows. Na-meet ko sila through you. Premiere night. Ng premiere night ng may Sassy Girl. Sassy Girl, yon. I know, nakaibigan mo nga sila. Pati yung kapatid, no? Parang isang school lang yung mga Chinese na celeb. So, madalas kami magkakasama sa Binondo, nagkakausap kami, nagkakakitaan kami, ganun. Ngayon, si Dustin, wala pa siyang pangalan. Hindi pa siya kilala. Nasa salon ko yan, nagpapagupit. Lahat ng mga babatay milk tea ko na business na eksena, pag may opening, isang sabihan niyan, hindi nagpapabayad. Pupunta siya. So that's my POV. Na sa kabila pala, hindi ko alam na sobrang lala nung bashing, na gano'n na pala nagagalit yung tao sa kanya, ang pinanghahawakan ko is yung pagkakilala ko, mabait naman yan. Kilala ko yan, hindi pa siya artista. I posted it. Ano bang mali sasabihin ko mabait yung tao sa POV ko? Sasabihin sa akin, kasi panoorin mo sa bibi, ganyan. Dito tayo nagkatrabaho direct. For us, if it's effective, if you're getting engagement or something, whatever it is, di bongga, enjoyin natin. Huwag tayong parang, yun yung pagpapalamon sa sistema, di ba? Huwag tayo na parang akala mo, nakasama mo. Akala mo nakainuman, nakabanding mo na. Napanood mo lang naman siya dahil sa nakita mo sa TV. This is all entertainment. 'Di ba? If it's pagpapakatotoo, still there is editing, there is ganto, there is ganyan, 'di ba? Hindi, pero sorry kasi hindi naman ako masyadong familiar, but now that you've mentioned it, nung dinefend mo, when you posted about Dustin Yu, did you post it to defend him? No. Parang I posted it lang na nakikita ko lang na direct, na friend ko siya, tapos 3 million ata 2 million yung engagement. Doon lang ako nagkaroon ng idea na, ang lala, may ganito pa. Doon, das sumunod lumabas nun yung, OA! Oo, OA. Pasensya na, ako natapakan yung love team nyo Yes. Pero syempre, direct, we've been in the business, alam natin, na cliffhanger, tugs. Right. Diba, tugs. Tapos, pagbalik doon, nagkaayos naman pala sila. Pero naunahan na natin silang husgahan. See? Diba? Alam natin direct na ganun yung nangyari. Pero syempre, I don't need to explain that to them. Aasarin ko na lang kayo. So sinutil mo pala, no? Kabitenyo ka talaga, no? Kasi, bakit direct? Sila, pwede nila tayong tarantaduhin, gagugaguhin, tapak-tapakan, bastos-bastosin, without them knowing us. Tapos pag tayo sumagot, hindi ka mananalo. O ganun din naman O di mag-aasaran kung wala kang ginagawa, sagot ka. Hindi dahil patola ka or insecure or whatsoever. Kumikita pa rin naman ako Totoo. Ang matatakot ako kung boss ko ang magsasabi sa akin. Pero kung sa Twitter lang, hindi nga kita kilala. Picture mo nga si SpongeBob Di ba katrabaho ka sa Krusty Krab, di ba? Kung ilang taon ka, tapos ang ending sasabihin nyo, papasukan nyo ng anxiety, ganyan, pag kayo yung tinalakan. Right. Pag kami, naisip nyo ba na hindi ba kami na-anxiety o tinataka pag dilib-dib namin yun? Swerte kaming mga matatapang yung loob dahil sa na-experience namin from our past. Yeah. Na kaya namin hindi nga bardagulan, makipagtarantaduhan sa inyo. Diba? In the first place, hindi naman ako leading lady. Hindi rin naman ako leading man. Diba? So parang wala kang pakialam kung ano. Hindi ko naman kailangan in Jesus' name, thank you Lord. Hindi mo magaganon, diba? Kung sabihan, pag dinamay niyo yung pamilya ko, magulang ko, tangina nyo, di ganun din sa akin. Pero syempre, as maturity comes to you as a person, pag nakakita ko na ganun lang, parang, okay. Hindi na ako na-hurt. Pero pag gusto ko lang mag-trip, magpapapatol, di go, patol. So, may mga times talaga na ng patol ka lang. Parang ng ano ka lang talaga, ng urat ka lang. Sagutin mo, sa pagbabalik ng think. Kung sino yung pinatulan. Yes. Kayo ba ay nag-e-enjoy sa aming mga chikahan? Kung kayo po ay natutuwa sa episode namin, please help us in spreading the word. Please like this video, share this video, mag-comment po kayo sa baba at paniguraduhing mag-subscribe sa Think Talk Tea. Thank you. Yan, okay. So marami-rami tayong napag-usapan kayo na grabe ang mga revelasyon ng isang Jaiho. Pero
syempre, since kumbaga na-touch na natin yung topic, and alam mo naman, dito sa Think Talk bilang wala tayong edit. Pero so ayoko rin naman maging masyadong sensitive about it. So if you don't wanna talk about it, okay lang naman. May mga iba pang mga issue, of course, na you might want to clarify if you want. Okay lang sa akin. Or you don't wanna talk about it, okay lang din naman. Hindi naman pag-talk about it, parang kung ano yung tatanong mo sa akin, sige, sasagutin kita. Kasi there was a time kasi na nasangkot ka din sa isang krimen. Yes. Sorry. Nangidnap ka daw. Kidnap. Hindi, parang isa kasi dun sa mga na-research ko nga na naging issue mo would be yung naghiwalay ang isang very prominent Katniel. Yes, love team. And may mga nasabi ka sa Twitter about it. Alam ko yan. That's related to Alora. Yes, oo. Who's also my friend. Yes, for everyone. Kaibigan ko rin po si Alora. Oo. To begin with, sa storya na yan, okay kami ni Alora mula noon hanggang dumating yung issue na to. Okay. Wait. So, si Alora ba yung naka-ano mo doon? Hindi sila Hindi Katniel. Hindi Katniel na si Catherine as si DJ. Si Alora ang parang nagkaroon ng sagutan. Kayo ni Alora? Kami ni Alora without us naming names on social media. Hindi ako naglagay na, hoy Alora, ganito. Hoy Jai Ho, ganyan. Okay. Hindi ganon. Parang ayon dun sa mga naging statement namin from that issue, she's sa side ni Catherine, ako sa side ni DJ. Of course, yes. Parang which is, okay, sabihin ko as someone who knows Alora, understandable kasi syempre kaibigan niya si Catherine and I'm sure she knows something. And on your side naman, mas close mo rin si DJ, I suppose. Actually, both naman. Pero totoo, mas closer ako with the family of Daniel Padilla na family ako tinanggap nila Ma'am si Carla Estrada, ng kanyang mga kapatid, ng buong pamilya niya hanggang Tacloban. So hindi lang basta parang pang television yung eksena namin nila Tita Carla tsaka nila Daniel. Bata pa si na Carmela na ngayon artista na rin, 'di ba? Kumbaga hanggang ngayon, kaya kung narinig niyo yung mga past interview, Tito Jai nga ang tawag sa akin ni na Annalyn, ni na Ashton, ni Jordan, 'di ba? Kasi nga mula baby pa si Jordan, ando doon talaga ako. Kasabay ko yung naging kasagsagan ng kasikatan. That's why recently, I posted something about nung na-miss ko yung Katniel. Kasi lahat ng shows nila, alam mo yan, ako naman ang host, international or local. Nag-post ka rin about it? Hindi, recent lang. Parang na-miss ko lang, na throwback lang ako na parang, kamis no? Kasi iba na ngayon ang love team, di ba? Yes. Parang, wala lang, na-miss ko lang. Parang, siguro naman, wala namang mali siguro na na-miss ko, di ba? Parang, na-miss ko alangan mo ko na-miss ko, baka may masabi na naman. Hindi naman lahat piplease ko yung tao. Parang, minsan kailangan ko ring maglabas ng pang sarili ko. Pero minsan, nagiging careful. Kasi nga, dahil nga you're part of this industry, parang nabibigyan ng meaning. Well, katulad sabihin, nakikisaw-saw kasi magtateleserye si Catherine with James Reid. Diba? Gets mo? Sa akin wala naman ako naisip. nag-post ako nun, tsaka lang naman nilaunch yung James Reid and Catherine. Nauna ka nag-post? Oo naman, diba? Pero, alam mo na, pwedeng ganun yung maging angle, diba? Okay, back. Going back. So, anong nangyari noon time na yon, maugong yung issue ng hiwalayan. Nagsalita si Kat, si DJ, nag-post sila ng parehas na end na, tapos na yung relationship nila, ganyan-ganyan. Wala talaga akong planong magsasagot. May mga nababasa ako na parang itong si Alora ay nagko-comment na nagre-reply siya na, naku, kung alam niyo lang yung buong storya, baka kayo mismo, something like ganon-ganon. Parang, nababasa mo to? Oo. Ba't hindi mo talaga nabasa yung comment ni Alora? Hindi, nababasa ko. Nababasa mo yung comment ni Alora? Na parang ang tingin ko that time, hindi ikaw yung brinekan. Ganon. Okay. Friend lang tayo dito sa part na to. Okay. Huwag tayong magdagdag ng hotness or trigger. Huwag tayong magdagdag ng pwedeng pagkuhanan ng any angle na hindi naman galing mismo sa bibig ni Kat or ni DJ. Okay. Ang lala, diba, sa social media, huwag ka na munang dumagdag. Marami ako That's how you felt? Yun sa akin. Maraming dumagdag. Maraming mga, like siya, tweet siya, unfollow siya kay DJ. May ganun siya eksena that time. Hindi ko sa de-defense si Alora. Hindi, kasi hindi mo naman alam nga. Pero ito yung side ko. Right. Unfollow siya nung kay DJ. So parang ako, yung mga tao, nababasa ko, oh my God, may something talaga. Kasi yung friend ni kasi Alora nag-unfollow. Ganyan, keme. Ngayon, si DJ, bugbog na. Nagsalita ba si DJ ever? Nagsalita ba si Catherine ever? Bakit ikaw yung parang hanas ng hanas? Napikon ako. Na parang, girl, ang sinabi ko
hindi ko alam kung tama to, pero yun something ganito yung konteksto. Girl, kaibigan tayo. Parehas nating mahal yung dalawa. Kung mahal natin yung kaibigan natin, hindi isang tao lang yung didepensahan mo. Or hindi isang tao lang bibigyan mo ng side mo, panig mo. Dapat parehas sila. Mainit yung issue. So, ang dating, parang gusto kong paratingin nun, Direk Ring, pagkaibigan ka, ano man yung kwento nila yun. 'Di ba? Hayaan natin sila doon. Tapos, hindi pwede na parang para sa akin, ikaw pa yung nagiging boses. Wag. Kasi hindi ka ba minahal ni Daniel ever? Hindi ka ba tinanggap ever ng pamilya ni DJ? But we don't know their relationship. Hindi. I mean, ito yung naisip mo. Hindi. Nakasama ko siya eh. Sinama pa ngayon sa funny kapare ko ni Ma'am si Carly. Ah. 'Di ba? Nakakasama pa namin yan sa lunch dinner. Hindi naman siya binastos-bastos sa bahay nila Daniel eh. So, kung nyari, galit, halimbawa lang, for conversational purposes. Halimbawa man, direct, close kita, sa'yo ang loyalty ko, pero naging kaibigan ko din naman si partner mo. Pag dumating yung time na may something, kahit na close kita, bilang kaibigan, ang alam ko, kayo yun eh. Dalawa ko kayo nakasama. Hayaan ko kayo dun sa pinagdadaanan ninyo. Nandyan lang ako para makinig, mag-absorb. Hindi para ako pa yung magdagdag ng panty-trigger para magmukhang masama yung partner mo. I don't know what really happened sa kanilang dalawa. Minsan di ko naman tinanong si Daniel about this eh. Di ko na tinanong si Catherine about this. Para ang sa akin lang, yung POV ko lang. Pero nag-uusap pa ba kayo ni Catherine? Nagkita kami nung nakaraan ni Catherine, tsaka yes, nakakapag-chika-chikahan naman kami. Nung last movie niya, with Alden, nagkasabay kami sa elevator, niyakap niya naman ako. Yes. Exactly. Yun yung sinasabi ko, si Catherine nga eh. I-chat naman ako ni Kat kung may nagawa ako mali sa kanya. Kasi ang alam ko, hindi ko ako nakialam dun sa kanilang dalawa. Pero naging okay na ba kayo ni Alora? Nagkita kami sa isang event namin sa Globe. Niyakap, at hindi naman niyakap, bineso ko siya. Nagbeso-beso naman kayo? Parang ilang siya eh. Ilang naman siya sa akin. Pero hindi naman siya ako, walang nangyaring nagkatalakan kami. Walang nangyaring nagkaanuhan kami ni Alora. Alam mo, Derek, yung sinasabi ko, diba? Naging mima-mima naman ako niyan. May mga photos nga kami na magkayakap before. Mama Jai, hinahatid ko pa yan sa condo niya. So parang ang sa akin lang, ate, dapat di ka sumabay. Gets ko naman na na-hurt ka for your friend eh. Kami pag friend, pag kami na-hurt, mali kami kasi enabler kami. Yun yung point of view mo. Yun ang POV ko. Ending, ang naging dating sa tao, kami dalawa yung nagkasagutan, nagkaratratan. Nainis kasi ako ng time na parang, ang punto ko dito, Direk, minahal natin sila both eh. Ngayon, nung panahon na nandito sila sa downside of their career dahil naghiwalay, yung mga dating dikit ng dikit kay Daniel, nasan kayo para mag-speak up for DJ? Ako bilang kaibigan, hindi dahil utang na loob, magbabayad ako ng utang na loob, ipagtatanggol kita. Hindi eh. Hindi ganun. Kasi, pamilya ako tinuring nun nila Daniel. Ipaglalaban kita. Kasi wala naman akong ideya kung ano ba talaga yung nangyari. Pero ayoko lang na, hindi ka na nga nagsalita eh. Hindi na nga kayo nagsalita eh. Tapos may ibang tao pang gagawa para i-crucified ka pa ng todo. 'Di ba? Yung involved nga, hindi nagsalita eh. Yung time na yun eh. So sa akin, nasan kayo? Dati 'di ba lahat kayo dikit ng dikit? Tapos may mga iba bang naglaglag? Hindi ko alam. Basta nakita ko lang that time parang lahat ng batikos kay Daniel eh. Pero 'di ba I'm happy kasi pinatunayan naman ni DJ na yan from incognito, pinatunayan naman niya na tas yung mga yung kabutihan niya rin naman or yung mga ginagawa niyang maganda sa paligid sa kapwa speaks louder sa mga naging judgments sa kanya. Tapos sinasabi I hope na maging okay kayo ni Alora. Ako din, hindi maganda na magkaroon ka ng hindi okay na relationship with anybody. Right. Hindi ever okay yun. Hindi nakakadagdag ng ganda yun sa'yo na may ganong ka sa kapwa mo. But what I'm saying is, wala na ngayon eh. Tinanong mo lang naman ngayon. Ito naman ngayon, pinag-uusapan lang naman natin. Hindi ako galit na pag nakikita ko siya na susuntukin ko yan, sasampalin ko yan. Walang ganon. Ang sa akin, di ba? I don't think naman din ganon. Oo, I'm sure din naman, ganon din naman. Yes. Tsaka hindi na pag-uusapan. Yes. No, ito naman eh, chikahan. Tsaka kasi pinag-uusapan natin yung mga naging mo. Pag yung type mo, oo, right. Yes, kasi hindi bukod dito, pati yung Marites University, what happened about that? Marites University. Ano ba, nakaaway mo ba sila? Sino? Marites University? Hindi. Okay. Nag-resign ako doon. Hindi ako umere. Kumbaga parang,
I just guested sa programa. Nagustuhan ng boss. Nag-guest ka ba? Guest lang ako. Hindi ka ba host? Nag-guest ako, nagustuhan ng boss, ginawa kong host. Okay. Nung nag-host ako, lagi kami trending. Okay. Kasi ang dami kong mga pasabog na blind item. Okay. Na lahat naman ng blind item ko, legit. Oh. Bakit naging issue? Naging issue yan nung tinype mo yan kasi I resigned sa Marites University. Hindi na ako pumasok. Okay. Nagpaalam ako ng mabuti sa boss namin. Una, ang moniker ko or branding ko, ang beshi ng bayan. Ang ending, syempre, kahit naman at ipaglaban ko pa ulit-ulit na yung binablind item ko ay hindi naman below the belt or hindi naman yung talagang intriga na bawo ng hininga ni ganito, ni ganyan. Yung binablind item ko naman yung totoo, diba? Right. Yung kunyari, isang artista na first time nga ba niyang business class, nalasing siya sa lounge, super beer siya, inakit siyang naka wheelchair. Nangyari naman talaga Nakita naman talaga nung nakakita. Na-reveal ba kung sino to? Ay, syempre hindi kasi blind item nga, diba? Okay. So, ang ending, ngayon, naaaliw yung mga tao. Ngayon, ikaw yung nagde-deliver. Ang dating parang sobrang chismosa ka. Paano naging beshi ng bayan nyo? Di iniwasan ako ng mga bortits, diba? Ng mga artista. So, syempre, may guidance ng handler ko, ng management namin na don't do that kasi hindi yan yung naging branding mo sa ABS. Hindi yan yung branding mo. You hosted Showbiz Pa More, Hotspot, etc. Kaya ka nga beshi ng bayan eh. Pero nung time na yun, sabi ko lang, syempre, growing up, tumatanda, nagkakaedad, parang, work wala akong ginagawa ng panahon na yun. Parang sa akin, trabaho siya. Tapos sabihin, trabaho mo para manira, para maganyan-ganyan. Parang feeling ko kayo lang naman kasabing naninira kasi kung paano nyo tinitake. Ikaw, nung narinig mo about dun sa na first time mag-business class, na lasing, inakit ng naka-wheelchair, sobrang nakasira ba ng buong paano? Hindi ko, sino ba? Ewan ko. Kunyari, halimbawa, nag-blind item ako ngayon dito. Direct, meron nga isang artista. Hindi ko alam kung favorite niya yung jacket. Ngayon yung jacket daw, tawag dito, na misplaced ata, nawawala, ganyan. Pinabayaran ng nanay dun sa PA kasi nawawala. Pagtingin, Uniqlo yung brand, one poke, ganyan. So parang yun na yung blind item. Sabi yung mga tao, parang tangina mo, Jaiho. Ano man brand yan? Uniqlo man o Benchman yan, ganyan, pinaghirapan yan. Bakla nanood ka yun ang nangyari, diba? Ikaw yung pinapalala mo yung eksena, dun sa kwentuhan ng tunay na magkakaibigan at buhay ng, diba? Yung magbarkada. Kumbaga, hindi mo naman talaga siya hindi mo objective na siraan. Wala naman ganun. Nangyari kasi yun. Aminin naman natin, sa panahon lang naman ngayon very sensitive. Dati ang blind item is part of entertainment kasi pag gumigising tayo sa come on, babe, do the locomotion ni OG Diaz. Hindi pa uso ang X at ang Twitter. Di ba habang nag-breakfast ka, kayo ng nanay mo, ala, sino yan? Sino so si girl? So ngayon, yung mga blind item, hindi na siya parang medyo cancel na siya? Hindi. Natutuwa pa rin ang tao. Ang hipokrita nga Super million views nga Tapos ang ending, pag kunyari natapakan yung ego dahil idol mo, galit na galit ka. Pero pag blind item, paano naging idol nila? How do they know na idol nila? Yun na nga yung sinasabi ko, Derek. Ba't pinapangalanan nyo? Diba? So napangalanan yung mga yun? Ako hindi. Napangalanan sa social media? Kami hindi namin nire-reveal. Pero dahil nga mga ratratera kayo, pinapangalanan nyo, di kayo nagbaglaglag sa idol nyo. Sasabihin ko ba, oo, tama ka. Wala man ako sasabihin hindi ka nagko-confirm. Wala kang ginasabi. Okay. Nangyari naman talaga yung mga sinasabi ko, direct. Nangyari naman talaga. Meron ka bang blind item na gusto mong i-share ngayon? Ay, hindi na. Meron, oo. Isa siyang podcast host. Tangina. Na itinatago niya ang may anak, pusa. Charing eme. Anyways, yun. Ano ba, blind item? Wala akong masyadong. Okay lang, wala akong matandaan na on the spot. Kasi, ang eksena dun sa Marites University, hindi naman yung pinaghahandaan. Hindi, pero nung nangyari yung Marites University, nakaaway, naging issue siya kasi feeling ng mga tao, tinanggal ka, inelbow ka. Parang hindi nila na-feel na gano'n. Bakit siya nag-i-issue? Kung nag-resign ka lang naman. Hindi siya issue, direct. Pag tinype mo, kasi maingay nga yung Marites ko, dahil nga nung ginawa ko yung Marites, lagi kami trending. As in, lahat ng episode ng halos lahat. Nakasama ka, trending. Ako lahat may pasabog dun So, sino nang host ngayon ng Marites Mr. University? Fu. Si Mr. Fu. Siya yung pumalit sa akin. Okay. Hindi, mahal ko ang buong team ng Marites. Like sila Patrick, anak ni Isko. Diba? Sa Scott Media kasi yun, kay Isko Moreno. Tapos, under siya ng MU Hindi, Media. Scott Media mismo, yung pangalan ng company nila direct. Okay. Tapos si Ate Rose, guess lang ako doon, natuwa lang sa akin sa Isko na, ay may young sige irregular. Yun. Young? Oo, direct. Kumpara dun sa kanila Ate Rose, kaya Sir Junardo,
papaambit. sila Diba? yung Ako yung mga- pinakabagis. Sila yung mga veteran na press reporter talaga, direct. Ako yung naging flavor nung mas younger. So, ang ending, in-interview ako ni Romel Chica, baka yun yung nabasa mo. Doon ko sinabi kung ba't ako umalis. Yun. Umalis ako kasi direct parang wala naman akong kontrata di ba? Wala naman akong kontrata. Siyempre, may manager ako ng Star Magic na noon. Sinasabihan ako na parang, hindi yan ang branding mo. Para hindi ka Kaya ka iwasan. umalis. And bukod doon, nabanggit ko naman na kay Romel na parang syempre pag hindi na ako masaya doon sa isang katrabaho or sa something, alis ako. Kasi naman ma-stress ako, no? Papasok ako, tapos mas-stress. Tapos parang ending competition ako sa'yo. Ba't sino bang kaganunan mo? Wala, hindi na sa pag-usapan. Pero parang, pero meron. Oo, nabanggit ko na yun sa last na interview sa akin ni Romel. Oo. Basta okay ako sa mga boss, sa management. Pinigilan nila ako. Okay ka sa mga boss and management, pero merong isang tao na kasama dun sa palabas na hindi mo bet. Hindi rin nila yun bet for sure. Charing. Hindi nila yun bet for sure. Hindi, baka bet na nila. Oo, ganun. Basta, ganun, direct. Okay. Parang eksena, parang even yung mga viewers namin, nahahalata naman nila na parang may something. So parang, kayong dalawa? hindi lang kami, pati yung iba. Kasi close naman kami nung mga iba. Basta alam na nila yan. Yun na. Oh shit, wala akong alam! Grabe! Hindi ko to alam! So ang ending, ang kasalanan ko na naman, di kayo pumasok, hindi ko nang abit di ba? Okay, ganon. okay. Di ba? Totoo naman. Di ba, Direk? Ikaw ba, papasok ka ba sa isang kumpanya na? Yes, of course. Pag papasok ka pa lang, bigat na. Di ba Yes, gusto of mo course, punta of ka, course. masaya ka. Of Gusto mo course. uwi ka na, ang sarap, excited ako bukas, ganon. Oh. Pinigilan ako niya ng mga boss dyan ilang beses. Hindi, pero sa sobrang tagal mo dito sa industriya, Jai, ano yung mga parang feeling mong natutunan mo? Natutunan ko na... Pwede ba ako mag-share? Pwede sige. ba ako mag-share? Ikaw. Kasi naalala ko, nung mag-work kami, share ko ba to? Ano yan? Basta meron ka sa aking sinabi na binigyan mo ako ng advice. Sabi niya, direct trabaho lang yan ha. Huwag mo silang kakaibiganin. In the industry. Kami hindi. Walang particular person. Parang ang point mo is, when you work in networks or in like this industry, treat it as a work, but wag mo silang iisipin na kaibigan mo sila. Bakit mo nasabi sa akin yun? Hindi lahat. Di ba, parang, siguro kung babalikan, parang yun naman, ingatan mo yung self mo. Because the competition is super duper tindi. Kaya ako sinabi sa'yo yun, Direk, kasi based sa natutunan ko, hindi okay na ibuyang-yang at ibigay mo sa lahat na nasa paligid sa'yo. You need to have limitations and you need to control. Kasi pwedeng yan ang gamitin nila sa'yo. Kasi dito parang pag in ka, hot ka, lahat nakadikit sa'yo. True. Pagka wala kang ganap, hindi ka naman din nila kilala True. Alam naman natin yan. Diba? Totoo True naman. yan. Sobrang true. So ikaw, trabahuin mo, galingan mo, ibigay mo yung todo mo doon kasi masaya ka doon sa ginagawa mo. Pero pag dumating yung punto na hindi ka na masaya kasi may ganito, may ganyan, alis ka na. Kaysa ma-stress ka. Kaysa lumubog ka doon. Mas okay na, doon, iyan yung sa tanong mo, pahalagahan yung mental, emotional, yung ginagawa mo yung trabaho mo. Dati kasi sabi ko, direct, di ba? Parang saya, inom-inom with them, artista, with the ganito, with the ganyan. Totoong masaya kasi meron ka mga magiging kaibigan. Pero iba pa rin yung ang mga kasama mo, yung alam mong hindi ka ilalaglag or hindi ka hinuhusgahan. Hindi ka mapapagod na magpakatotoo. Pero nagagawa mo yung trabaho mo. Kasi pag parang nilagay mo parang pinilit mo yung sarili mo doon, iba sila, iba ganon. Yun yung parang mga learnings ko. Natutunan ko rin maturity pag tinanong mo ako, direct, kung may gusto ba akong burahin, saan maging tingin sa akin ng tao. Yun parang kung sa naging judgment nila. Tama, we cannot please everybody. Diba? Pero lagi kasi sinasabi ko, yung ginagawa ko po kasi is parang hindi ko siya aalisin kasi kung nagkamali, may mga nasagasaan at natapakan man ako sa mga naging blind items, may mga na-offend man, or meron mang mga hindi na nagustuhan yung tabas ng dila ko, or hindi ka natutuwang panoorin o pakinggan ako, di kita mapiplease, pero tao ako, nakikinig ako sa mga constructive na criticism. I don't listen to noise, pero yung constructive, I am trying to apply it sa mga susunod kong ginagawa. So parang for me, direct, gusto ko lang sabihin na bilang batang nangarap at inaabot pa rin yung pangarap na gusto ko, sinubukan ko siya. Na nagkamali, pero natuto ako. That's why now, kung papanoorin na papakinggan mo,
kahit naman papaano, alam ko naman na yung mga dating ginagawa ko ay hindi ko na siya ginagawa ngayon. I've learned from all the experiences that I've encountered from the past, and natutunan ko na mag-control na rin, hindi laging buga ng buga. Unlike nung bata ako, kasi siguro gusto ko may mapatunayan. Yes. Gusto kong makita nila na ako kaya ko to. Yes. Ngayon, yung mga na-experience ko na yun, alam ko na maybe na. Kailangan ba to? Gagawin ko ba to talaga? O dahil naman jolly ako, fact yung mga sinasabi ko, people love me for what I am doing. I don't need to do that anymore. Pero, nagawa ko siya. Naging parte siya of who I am right now as a person. Dadating sa point kasi magmamatured ka talaga. Right. Which is, kagaya rin ng advice ni Tito Boy, mentor ko. Si Tito Boy din naman dumaan sa pagiging publicist, columnista. Yeah. Hindi rin siya naging perfect, sabi niya sa akin dati. Pero kung may gusto daw siyang burahin, sabi niya ganon. Sana hindi ganon pala. Kasi meron siyang mga natapakan din before. Right. Ganon din naman sa akin. Hindi lang naman pala ako. Yun ang ngayon. Dati nga tinanong ko yan. Wait lang, Jai. We just have to cut for now. And sa pagbabalik po, itutuloy ni Jai yung kwento niya. And also, we want to know, ano ba yung mga in-store? Ngayon na matuto ko na you've grown, what's in store for the next version of Jai? Ay, tara. Sige, Jai, ituloy mo. Sorry na nakat kita Okay kayo. Ituloy mo yung mga lessons na I think gusto mo i-share sa mga ano natin. Yun, natututo ka din naman. Pero syempre hanggang ngayon nga, kahit parang ang goal mo parang magsabi lang ng maganda, minsan kaya hindi naging authentic yung mga tao Totoo. Alam mo, kaya ginawa ko rin tong show na to. Kaya hindi nagiging authentic din Kasi parang, dati naman, pag nagtitweet ka, yung anything na, naligo na ako ang hinang tubig. Wala ka namang iniisip na, ay teka, baka isipin, naligo man yung tubig, nagreklamo ka about sa ganitong tubigan. Right. Diba? Ganun lang. So ngayon, parang, imbes na mag-tweet ako, hinga malalim na lang. Wala na akong pake sa ex ko. Ex na, hindi yung ex na jowa. Twitter. Sa Twitter, di ba? Di ba ngayon, lahat na ng galaw natin, yes. Lalo na kung artista ka, public figure ka, napapakinggan, napapanood ka, parang wala ka ng freedom talaga. Di ba? Kahit ngayon, dump account ngayon, usong-uso, pero takot na rin kasi nga may mga snitch. Yes. Di ba? May mga ganun. So parang, saan na lang lulugar talaga? Di ba? Yung ganun. So parang, natutunan ko na, okay, sige, basa-basa na lang ako. Ganon. Hindi na rin kagaya ng dati na sagot ng sagot, eme. Yun, natutunan mo yun. Pero, imagine direct, kung yung mga panahon na mga nagawa ko pala dati, ay hindi ko siya ginawa, baka hanggang wala na ako dito. Gets mo? Kasi nung dati, iniiyakan ko yung blind item or yung bashing. Tinanong ko yan si Tito Boy. Kasi naging mentor ko siya. Tito Boy, di ko na kaya. Binabash ako ng tao lahat. Pag binuksan mo, puro negative. Ang sagot sa akin, very good. That's good thing. Bakit po? Kabahan ka pag hindi pinansin yung ginagawa mo. Sabi sa akin ganun. Kasi kahit magtatatambling ka dyan, magsasalita ka dyan, hindi pinansin, you don't matter to the people. They don't care about you. Mas nakakatakot yun. Ngayon, narealize ko, so ibig sabihin, pag may sinabi ako, may ginawa akong something, may impact sa kanila, meron kang something sa karir mo. Ibig sabihin, you matter to the people. They listen, they watch, naiirita man sila, pinapanood ka nila. But also, I mean, having said that, ako, I would say naman, na parang, this is my advice, to not deliberately do something like that para lang to get attention. Ako, that's for me. Yes, pero direct yung iba nga dinideliver na nila, sinasadya na nga nilang magpakalok-alok Totoo naman yan. Pero hindi pa rin lahat binibigyan ng pansin. Sa akin, di ko naman intention yun Yun talaga yung na-feel ko that time. Gusto kong ipagtanggol yung kaibigan ko. Nakakalimutan ko minsan na, ayaw nga pala, anchor ako. Public figure ayaw ka pala. Ayaw nga pala, ganito pala ako. Totoo naman. Pag sinabi ko pala, may meaning to. Parang kunyari, may moment na broken-hearted si Bading. Ako, sa sarili ko. Lahat yun, trending. Bakit? Anong sinabi mo? Kunya, nagsabi ako na, halimbawa nagsabi ako na, ang sakit din talaga, kapag binigay mo lahat, pero hindi ibinalik sa'yo kung ano yung binibigay mo, something like that. Akala nila, either Lisken yun, Katniel yun. Bading. Nararamdaman ko din yung sa sarili ko. Hindi lahat, kung sa inyo, umiikot yung buhay nyo sa idol, showbiz. Ako, nakakalimutan ko minsan, gusto ko lang mag-express ng sarili ko. Gamit yung SOCMED ko.
Right. Diba? Parang, okay, hindi ko nilang titweet to kasi isipin na naman para to sa ganito. Minsan hindi mo alam yung issue eh. May ganun ka pinagdadaanan sa buhay. Kasi hindi naman ako parang, ano nangyari? Yes, yes. Hindi naman ako, ano nangyari kay ganyan? Hindi naman ako magbabasa-basa, Pag wala naman ako sa harap ng camera at wala sa radyo, ang ganap ko, pamilya ko, may negosyo naman akong ginagawa, inaasikaso. May mga tauhan ako para bantayan. Hindi naman, buong buhay ko nandoon direct, ganun. Yun, so parang sa akin, yung iba, kahit sadyain mong maging lukaret ka, di ba alam ng tao, ay sinadya, wag pansinin. Di ba yung mga ganon? Pero yung sa akin naman, yung mga tweet ko, hindi naman ako nagsasadyain ko to para mag-trending ako. So, ayun kung sosawera, alam mo natatawa ako pag binabasa ko. Sosawera, yun ang title. Parang yun ang, anong tawag sa'yo? Criticism sa'yo. Sosawera ka daw. Okay rin lang. Kasi mas okay yun. Kasi tawagin akong chef ako, cooking show, yung mga ganun. Alam mo yun, masabi lang. May masabi lang. Yung sosawera, ako lang ba? Ikaw nga nanood, nag-comment kayo. Ang tawag sa ganun. Sosawera ka din. Kung wala kang pake, huwag ka mag-comment. Diba? Pero I'm just, honestly, going back to dun sa start ng conversation natin na alam nyo naman na... Naging seryosa. Hindi, nakilala ko siya since bata ka. I'm just so proud of how far you've come. Thank you. Diba? Kumbaga, sobrang dami mo nang achieve in your life. And as one of your mentors from the very beginning, I'm really proud of what you've become. I don't know ano na yung pinagdaanan mo nung nag-ABS ka na, ganyan. I only see you sa news pag may mga ganyan. But I really hope that moving forward, of course for you, mag-trending pa din pero less scandals. Kumbaga, less Alam mo yun? No negative. Alam mo yun? Gets mo ba? Tingnan mo nga. Ang dami ko nag-trending na video. Napanood mo ba? Hindi. Napanood mo lang yung negats. Diba? This is entertainment. That's how you do it. Ako lang ba? Si Meme nga na Meme Vice Diba? Tinitira din. Sinabi sa kanya ng mga big bosses, ano bang gusto mo? Maging Saint Jaiho? Totoo! Diba? Totoo, diba? Nung nag-resign ako dun sa UKG dati, kasi ako yung nilagay ng management for blind item na segment din. Kasi ako na yung new generation. Nung first and second day, trending ako sobra. Kasi may SOCMED na. Nung kay Papa Oj, wala pa namang SOCMED. Iniyakan ko yun. Grabe bashing sa akin nun. Pero paglabas ko, nagpunta kaming Bataan, I remember, sa SOCMED, bugbog na ako, damay-damay na, pati pamilya, lahat. Talaga? Oo. Hindi ko kinakaya. Pagdating ko ng Bataan, may motorcade kami. Yung mga tatanda doon, sino yung blind item mo sa UKG? Hindi naman nila ako sabi, putang ina mong bakla ka. Sino yun? Ganun. Wala namang ganun eh. Yung mga nasa Twitter, matapang. Pero yung sa personal matanda sa Bataan, ay nakakatuwa naman. Siya ba talaga yun? Ay hindi po inay. Ganun. Totoo nangyari to ha. Mawala ng karir. Nangyari talaga yun. Parang makukumpara ko na, taray. Sa SOCMED gigil. Sa tunay na buhay, yung mga makaluma na nanonood talagang mga lolo-lola, ganun pa rin yung pagtanggap nila sa blind item na may excitement pa rin may element of curiosity pa rin sa utak nila. Ganon. Tapos ang ginawa ko, hindi ko kaya. Sabi, umiyak ako sa manager ko, Tatay Freddy, ayoko na. Beshi ng bayan daw ako. Bakit daw ako nagaganito? Iniiwasan ako ni ganito, ni ganyan. O anong gagawin? Ang ganda-ganda ng ratings. Kinabukasan sa shoot mo, tinapat na sa kabila. May gano'n rin silang segment kasi maganda nga yung palo ng ratings sa Timeset na gano'n, ganyan-ganyan. Oo. So parang Keme, hindi ko na kaya. Nakausap daw yung higher ups. Ano ba gusto niya? Saint Jaiho siya? Lahat, friends, gano'n? Di sanang nagseminaryo siya. Parang gano'n mga eksena. Hindi na nga, kinadami na yung pamilya ko. Pero syempre, nag-decide ako not to do it na. Pero there's more doors na nag-open. Totoo naman. Like ngayon, ngayon diba? Radyo ka talaga. Yung pa rin talaga. May mga magbubukas pa rin talaga. Pero ako, na-experience ko siya. Diba? Dati pangarap ko lang naman. Kumakain ako, papasok sa school. Magang kay ganda. Naging party ako nun. Nag-trending pa. Yeah. Diba? Pero alam ko naman na nag-trending ako, pero natutunan ko yung pagkakamali ko doon. Right. Kasi within internal naman, nakakapag-usap kayo, minsan nga, sorry na blind item kita, baka okay lang ba? Tapos sa kanila, okay lang din naman, ganyan. Pero sorry part of the job lang. Pero yung mga tao, mas matindi pa yung reaction kaysa dun sa amin na. Kumbaga, minsan na blind item mo sila, kala ng mga tao, minsan pa tinatawagan ko pa sila. Ate blind item kita, huwag kang sasagot Ganun. Uy, pag iba blind item mo ko, next time, abisuhan mo ko ha. Hindi, bukas agad. Ha! Charing! Wala ka blind item sa akin. Totoo sorry. Naman, kasi nga mentor nga kita, di ba? Tsaka, wala naman akong
ginagawa. Hindi, yun ang mali, direct. Item kita ng wala ka namang ginawang kineme, diba? Yun ang mali. Ang mag-imbento ang mali. Yung nakukuha ko naman, bakla kaya nga natatawa yung mga nasa production kasi paano nalaman ni Bading? Diba? Okay, Secret. okay. Syempre, kasi nga, that's part of the industry of the business ever since. Hindi pa tayo pinapanganak. May ganun na. Diba? Sure naman. Ay, mga 2000 pinanganak ako, may ganun na eh. Diba? Swinerte lang sila noon na wala pang SOCMED, nararating ka ng mga kiddilets. True. Diba? Ng mga kiddilets. Ngayon, bakla, ang daming account ng mga kiddilets, diba? Parang imbis na mag-aral mabuti, aiming to be a troll na yung mga eksena. Di ba? Parang ganun. O, tamo to. Sa ending yan, pag ganun ka pa. O, sasabihin, hindi pantay ilong mo kung ano sasabihin. Di ba? Di kayo na perfect. Di ba yung ganun? Kala, di ba? Work nga kayo. Ganun. O. Alam mo yun, yung parang sa tunay na buhay, direct, hindi mo yun papansinin talaga. Totoo. Totoo yan. Tsaka laging sinasabi ko, parang sinabi ko yun doon sa mga naging guest ko dito, pag may bashers ka, as long as wala ka namang ginawang masama, iniisip ko na, mamamatay din naman itong mga bashers. Hindi, tsaka direct, di ba, nakakatakot kaya yun. Parang tagal mo na sa industriya, wala kang basher. Di ba? Di ba tama? Di ba mga nakshi? Kunyari, ang tagal mo na sa industriya, ang dami mo ng project na ginawa, tapos pagka sa interview sa press, kung hindi ka matanong. Talaga? Di ba? Totoo. Ewan ko. Hindi, I mean direct. O ikaw, kunyari, up and rising, keme. Sobrang linis mo, ganyan. Ba't kita pupuntahan sa press kung na mahita ko sa'yo? Baka meron siya mga lessons na gusto i-share sa buhay. Baka, meron. Ano pa namin sa lessons siya i-share mo sa buhay? Press con yun, dahil showbiz gathering to. Di sana nag-ministry tayo, gano'n, nag-alive-alive tayo. Di ba yung mga gano'n? Again, I need to remind everybody, kanya-kanya po tayo ng mga paniniwala, ng mga values, etc. Ang pinapanood natin na entertainment, showbiz, di ba? Enjoy nga tayo, di ba? Plastic kasi. Kunyari, magjowa. Ay, nakita si ganito, maghihiwalay. Kami lang yung may chance na may camera at may microphone. Pero sa totoong buhay, kayo ang totoong chismosa. Kaya kayo nandun sa comment section. May point ka naman dyan. Diba? May point ka naman dyan. Diba, direct doon ako natatawa na parang lilinis, Parang kami na yung pinakamagasa. Pero syempre, hindi ko ako nagsasalita po sa ibang tao, Right. Salita ko dun sa akin, sa ginagawa ko. Ganun. Kunyari kay Jameson. Recent. Si Jameson? Jameson Blake. Okay. Diba, naliling siya kay Barbie Fortesa. Have no idea. Diba, may mga photos sila. In-interview ko nung kailan. Hindi nila alam, live kami, nasa TV, nasa radyo. Pero yung mga kamay namin, nagchat-chat. Jamie, itatanong kita about Barbie. Okay lang ba? Oo, hindi. Okay lang. O sige. Banat, on air, nakatanong. After, thanks Jamie. Thanks for asking me also before you. Hindi nila yung nagigets. Na hindi lang naman, alam mo yun, hindi lang naman gagawin ko yun para magbida-bida. Sa totoo lang, kung gusto kong ginawa yun noon pa dahil, lahat na pinasabog ko yung expose. Sa bagay, totoo naman. Diba? Kapakagas-abelgas ka sa part na yun. Bakit hanggang ngayon ang dami kong friends? Tuloy-tuloy ang guesting ng artista. True. Kahit na ginawa ko yung mga binabato nyo sa aking issue. Di dapat kung noon pa lang totoo yung sinasabi ng mga iniintriga ako na ganito, na ganyan. Di sana wala na ako ngayon. Di na ako pinagkatiwalaan ng management na nag-hire sa akin. Diba? Yun lang. Yeah, actually, nagigets mo ngayon. Gets ko naman. And also, gets ko rin na that's why I think meron ka rin longevity diba? sa trabaho na to. Diba? Now, I'm sure kung nakinig ka na ng Think Talk, alam mo na itong table natin ay tinatawag natin the manifestation table. Ay, oo nga, syempre. Biling ko na to. Ay, uy, meron na manifest na ng kataon na. Katotoo talaga ha. Like nung kailan Naniniwala ako dyan. Totoo naman. So, words are very, very powerful. And if you believe in it, it's gonna happen. Correct. Dahil ang mga bituin ni gabay lamang, meron tayong free will, gamitin natin ito. Totoo naman. Sino siya? Zenaida Zema. Ang galing mo! Same humor tayo! Diba? Sabi sa'yo Diba? Ano yung gusto mong mai-manifest or maging true sa iyong buhay? Alam mo, direct, gusto kong i-manifest na long life for my mama, for my papa, sa sister ko, kay lola, sa mga loved ones ko. Sa akin, good health, ganyan. Hindi man long life, baka kami na lang yung buhay, yung pamilya na lang, wala na kayong lahat, diba? Hindi man ganun. Good health sa family ko, yung nakakakain kami ng maayos, ng tama, napoprovide namin yung isa't isa sa mga taong nasa paligid ko. Tapos gusto kong ma-achieve yung kasi may bahay naman na kami, hindi pa man yung dream house ko talaga. I'm still working
pagdating sa dream house ko, ganyan, maayos naman yung mga may karu-karo naman ng naging achievement, ganon. Gusto ko ng yung dream house ko, magawa ko na siya, tapos gusto ko magka-farm, ganon. Yan. Tapos, tuloy-tuloy na trabaho sa career. Right. Tuloy-tuloy na trabaho kasi itong trabahong ito ay yung bagay na hindi ako napapagod. Gusto ko siyang ginagawa kasi yung platform na meron ako, I'm using this not only as a voice and not only for myself, but I'm using this platform to inspire also the young generation. Kasi natandaan ko, ang dami kong mga listeners sa MOR dati na nag-message sila sa akin ngayon na ito na po ako ngayon. Wow. Ganito na po ako. Nasa ganito na po ako. At ikaw po yung sumagip sa akin ng panahon na ganito ako. So for me, mas mag-matter yung mga ganun ko natatanggap kesa yung mga etchos ng mga walang face sa X at sa Instagram na basher. Ganun. So yung mga basher, bago-bago din. Charing. And of course, 5 years from now, how do you see yourself? By that time, 2030. 2030, I see myself as a young politician. Totoo ba? Parang. Gusto mo pumasok sa politika? Kasi gusto kong mabansagang korap. Charing lang. Kita kasi yung gulat niya. Yung gulat niya, talaga ba? Gusto mo yung politika? Kasi kilala kita. So parang, totoo ba? Yes. Hindi korap. Hindi gusto mo maging politiko talaga? Hindi politiko. Public servant. Like anong klase? Konsehal? Yes, konsehal. #konsehala cares. Ano ba? Totoo. Also, in 5 years from now, you're... Joke lang. Dudumihan kita! Pinasa. Wala kaya nakatingin na nga ako dito eh. Ito mukha mo, babasahin mo. Hindi, direct, hindi ko alam. Eme lang. Siyempre, 5 years from now, sabi ko nga, may mga mas bata ng DJ sa akin and talents come and parang ang bilis ng transition. Yes. Swerte lang dahil nakapag-establish, 'di ba? Parang feeling ko kung sa larangan ng pagraradyo, pagiging anchor sa kung anong field yung ginagawa ko, feeling ko papunta naman ako dun sa mentorship eh. Papunta ako dun to teach them how to doggy. Ay. Hindi, sorry. To teach them kung paano ginagawa yun ng tama sa pagraradyo. Siguro baka nasa station manager, eksena, level, ganon na parang, ganito yan, ganon eksena ko. Tapos parang feeling ko, tuloy-tuloy na mag-manage ng iba't ibang mga businesses, ganon. Kasi nasimulan ko naman na ang magnegosyo. And thank you rin na at least yung mga tao sumusupport, yung mga ganon. Okay naman. Gusto ko lang maging stable. Kung magiging super duper maraming pera, mayaman, thank you Lord. Pero yung stability, yung may trabaho ka, nakapagbayad ka ng bills mo, good health, parang wala nang mas masasarap sa ganun. Yung okay na ako. Okay ako ganun. Pero kung mas more pa, okay lang din ako. Sabi ko dati, I surrendered everything to the Lord. Kung noon puro sana po, yung prayers ko, dumating naman na sa punto, matagal na, 2018, 2017, nung lahat naman ng pinangarap ko dati, tinupad ng Panginoon, yung mga pinagdasal ko na sana po. Dumating naman ako sa point na thank you po. Sa industriya, meron tayong mga director, meron tayong mga head, ganyan. Si Lord, ang tingin ko sa kanya, He is my director. At ako yung artista niya. Kung ano yung sasabihin ni Direk, kung cut, di cut. Kung sabihin ni Direk na action. Grabe naman ang pasabog ng isang Jaiho. From my intern to now, my guest. Parang bubuhusan ako. Sorry, hindi bubuhusan. Cheers! Sa iyong karera. I love you. Cheers. I love you also. Cheers sa iyong mga papasalamatan pa in the grabe future. Ka. Parang 360 to. In-interview mo lang ako dati nung walang-wala. Walang iyak. Tapos nag-interviewan tayo, para tayong gago. Gagimayak din ako. Totoo, di ba? Ngayon lang nag-flashback. Nga, nagpasa ako ng OJT ko dahil sa kanya. Hoy! Tapos ngayon, ganito kaming dalawa pa. Bago ang lahat, promote mo na yung social media mo. Pero totoo, yes, naramdaman mo, di ba? 2025 na kasi. Kaya na nga. Anong year yun? 2009? Diba? Ganun ka-exciting yung life, Direk. Who would have thought, diba? That we will reach
yung dating ganito. Tapos yan. Hala. Hindi naman tayo sobrang sikat na level na. Kala mo talaga. Vice ganda tsaka Ann Curtis. Hindi, pero noong nag-cheers tayo, nag-flashback sa akin yun na pinagkatiwalaan mo ako before ko. Hindi mo ko tinanggap. Hindi ko alam kung saan ako nag-OJT siguro. So, I'm thankful sa'yo. May utang ako dyan dati, natatandaan. Kasi share ko na. May utang ako dyan dati. Kasi parang first time ko magboborakay with my friends. Ganun. Tapos wala pa, di ba 12K lang kasi yung sahod ko dun, te? Saan makakarating yung 12K, dahil? Di ba? Bawas pa ng tax. Parang porpok lang kada kinsenas katapusan, di ba? Nangutang ako, pinautang mo ako ng wholeheartedly. Hindi ko nabayaran. Tapos ang ginawa niya, binigay niya lang sa akin kasi sabi niya, okay na yan, ano ka ba? Parang 5,000 lang naman. Ganun. Tapos hanggang ngayon, magkakilala pa rin tayo sa friend, tsaka love pa rin kita. Kaya nanonood ako ng Ma'am Chip sa sineha. Sabi ko, director ko yan eh. Hindi ako sinama. Nauna pa yung iba. Ha? Charing! Di nila alam, mas kilala kita. Tsaka ng mama mo. Thank you. Maraming salamat. First time ko umiyak ka. Kasi nga, naalala ko lang pumila ako. Di naman pumila, nagpasa. Kasi di ba dati, di naman lahat pinapansin. Hahaya. Pero ikaw nagtiwala ka. Di mo ko, ginawa mo akong director din sa sarili kong programa. Dati. Thank you. Kaya alam mong bahal kita na subaybayan kita pala. I do. Lahat ng ginawa mo. Mula nung tinitrain mo yung Bini. Alam ko lahat yun. Hindi lang ako nag-chat. Kasi nahiya din ako sa'yo. Pero nakabantay ako sa'yo hanggang dito. Thank you for the opportunity. Anong tawag doon? Yung 360 ba yun? Yung bumalik? Ano ba yung 360 ba yun? Yung parang bumalik na yung memory ko na isa ka sa tao na unang nagbigay ng trust sa akin. Thank you, Direk. And I will do it again in a heartbeat because you deserve it. Thank you, Direk. So, congratulations on all your success. We love you also. Baya, may ganap pa ako. At sana marami po kayo matutunan sa buhay ni Jaiho and may you have been inspired by this episode. Thank you so much. First time sa TikTok, tinaiyak tayo, but the tears are worth it. Thank you, Direk. I love you. Thank you. See you guys again Di ako nag-promote. Alam na nila yan. Sorry. Alam na nila yan. Okay. Sorry. Basta Jaiho. Sa social media. Love you, Direk.